Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 50 minutos na nakalikad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes sa Hulyo 16, tuiga 2026. Sa gyapon ni Mola Garimong Kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna karon dalakuan nga mga balita. Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board plano sini nga dagdagan sa show cause order ining isa ka kooperatiba nga nagpabiyahe pa sa ila sining unit apisar nga nagalilitik na ang pangulihi sining ruida. Nakuhaan sang video sang isa ka sumalakay, isa ka commuter nga ginakahangawa sini sa aton sini nga mga kuturan sa pihak Pahin Fire Truck sa istansya Bureau of Fire Protection. Ginapaimbestigaran karon sa Bureau of Fire Regional Office 6 bangod sa sining depikto. Bakol mo may nagluntad sining dako nga sunog dito sa may istansya port. Sa aton sining mga kuturante ginahusisa karon na banwa kay ang dipiktuso ang fire truck sa nga nasambitan sining banwa. Samtang police station na number 10 nagdepensa nga posible na tabuan lang nga malayo ang presensya sa kapulisan sa lugar sa diin ginpayag sining nagaluntad nga pang hold up sa isa ka call center agent. Tiyang punto sini Blabraba Banwang noto las 8:30 las 9:30 sang aga in broad daylight. May mga nagapangisog dira sa may distrito sang Mandurriao nga nagapang hold up di inugbayad kung tanitos tuition kag mga balayran sa sulod sang Panimalay. Igintaban sining mga suspitsado. Tiyanong nagahatag sila karon sang kaisog nga maghimo sang krimen. Ang masanaaw pa ang adlaw or in broad daylight, masanag. Butsilguas na nadloks polise, dito tampalas inikron sa bahay niya sa police station na number 10. Nga wala po na mga kriminal nga maghimo sa krimen dira sa inyo sining area of responsibility. Why nadlok mga kriminal mag-committer sa krimen sa mga kapulisan dira sa aton sini mga kabombo sinang area, particularmente police station number 10. Samtang sinigid lamang agagin pasakaan sang complaint sa Office of the Ombudsman si Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, anay Congressman Zaldico, kag lakip diri si Mr. Alfonso Tan, kag iban pa nga mga opisyal sa Department of Public Works and Highways. May kantanan sa pila ka mga proyekto. Sa aton sining mga kasimanwati, istoryanta na balakaron, diri man sa aton sining pagpangalagad kay kung inyo pa sini nga madumduman, madugay na sini banwa nga nagapyait diri ining grupo nga amlig sa aton sini mga kasimanwa. May kantanan sa kasubong sini nga pag do kasubong nga ginalamutak sini nila ang mga dunang banggad sa probinsya kang Antique, pinagi sa pagpanigayon sa mga proyekto. Kinamatarong sa grupo nga mag-file sa nagakigo sini karon niya legal nga lihok. That is why nga natigayon gin ini subong adlaw sa bahin karon sa Office of the Ombudsman. Anyway, istoryanta na karon diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo.
Padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries ha. Sa aton sining iyang swerte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. The biggest promo of all time. Man naglabot sa 9 milyones sa pesos. Ang total prices nationwide. Iga panagtag sini nationwide. Sa aton sini karon niya nga mga kasimanwa. Now, sa mga kabombo naton, ano kita nila nga group Bombo Chris G na wasi ko ni akon nga kopyabe. Sa mga kauturan ta, magatipon lang sa inyo siniyang nga mga proof of purchase isulod sa puti sini nga sobre. If you know the drill, sa aton sini nga mga kabombo, himua na dira. Kung wala pa, tutok anay diri sa bumwa na isodto. Magtipon sa mga produkto kasubong sang Sarsaya Oyster Sauce. Timing gintig pala niya ga. Sa ginaluto mo, pwede mo mabutangan sang Sarsaya Oyster Sauce. Mga 1-pot dishes blani kasubong sa fried rice, adobo gin namit. Ti kapit sarap. Kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. 2 ka empty sachet sang Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams. Sarang na nga mga proof of purchase. Omega Painkiller, tuloy-tuloy ang galaw with Omega Pain or Omega. Ang takop o kon label sini any size. Sarang na nga mga proof of purchase. Oro kan maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker kung kupon nga nag-angkon sang tanan nga Bombo promo title. Sarang nga mga proof of purchase. Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Feel na feel mapapa-iyas ka sa Dr. Wong sa Papaya Bright Whitening Soap. Yas na yan sa bango. Yas na yan sa puti. Isa ka empty sachet. Sa mga kabombo naton, magamit lamang sang puti, long nga sobre. White, long, anong English ang sobre gani? Sober? Envelope! Mga sober. White or puti, long nga sobre. Di magamit sang small, di man magamit sang medium. Long! Sa aton sini mga kasimanwa kag isilyuhan nyo gid sang maayo ha. Ang inyo sini nga mga sobre para ini mawasi inyo sini nga mga proof of purchase. Dugang sini mga detalye kag impormasyon, detalye man sa mga nagapauna mga dalagkuan mga balita sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Anay Soto. Balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. I want but wonder na lutawid Sarsaya. Ang Sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang Sarsaya, may sarap at may saya. Sarsaya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Dako bala permi ang imo balayran sa kuryente bisan abi mo. Malaka man lang kamo nagagamit sang appliances? Basi may vampira sa inyo balay. Hindi ini vampira kaangay ni Dracula nga nagasuyop sang dugo. Ini amo ang vampire power. Madamo nga mga appliances kaangay sang gadgets, chargers, microwaves. Kagiban pa ang nagakonsumo sa gihapon sang phantom energy bisa naka-off na apang nakasaksak pa. Gani siguro ha nga na-unplug gid ang appliances. Kung wala na ini ginagamit, magluwas nga likaw sa disgrasya, makinot pa sa bulsa. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-16 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Sa ating mga headlines, Article 4 at Article 1, pinakamabigat umano na impeachment articles ayon sa ilang observers para sa prosekusyon at kontra kay Vice President Duterte. Boto ng mayorya, kinakailangan umano para sa sabina ng Bank and Tax Records ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Court naman na magdedesisyon na sa Lunes. Samantala, sa ibang balita, nasawi sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday, umakyat na ho sa 26. Itong election period sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sinimulan na. Ilang paghihigpit, ipinatupad na rin. Kapangyarihan ng bank secrecy at hindi raw ito absolute na kung may issue ng ill-gotten wealth ay maaari pa rin naman ikonsidera. Ayon ho yan sa ilang human rights lawyers. Abangan mamaya sa ating international news ng United States, muling naglunsad ng pag-atake sa Iran. Ang Tehran nagbabala naman ng existential war. At sa ating FIFA World Cup update, Argentina ay nagdiriwang matapos makapasok sa World Cup 2026 finals. Milyon-milyong fans nagdiriwang din sa makasaysayang tagumpay. Samantala, sa National Basketball Association o NBA, Magic Rookie pinangunahan ang panalo laban naman sa Sixers sa NBA Summer League. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Maabot na mga kabombo sa 26 ang kabuang bilang ng mga naitalang nasawi dahil sa matinding epekto ng habagat na pinalakas ng nagdaang super typhoon na Inday, nakalaunan ay humina bago pa man makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Batay ito sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa naturang tala ay pinakamaraming nasawi ay mula sa Sarangani na may 10, sinusundan ng Lanao del Sur na meron naman bilang na 7, 4 sa Davao Occidental at 2 sa Zamboanga Sibugay at meron din hong 2 sa Bukidnon at sa Iloilo ay mayroong 1. Bukod nga doon sa mga nasawi, 9 naman ang napaulat na nasaktan habang 14 ang kasalukuyan pa ring nawawala. Malawak din ang naging pinsala ng bagyo at habagat na nakaapekto sa mahigit 244,000 pamilya o katumbasuya ng mahigit 1 milyong individual sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa. Patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon ng mga lokal na pamahalaan at ahensya upang hanapin ang nawawalang mga biktima kaugnay ng naturang kalamidad. Ang insidente ay muling nagpaalala sa kahalagahan ng maagap na paghahanda at pagtutulungan na rin ng mga mamamayan at maging ng mga ahensya ng gobyerno sa harap ng kalamidad na dulot ng masamang lagay ng panahon. Samantala, umabot na sa higit 1 milyong individual ang naapektuhan ng habagat na pinalakas nitong bagyong Inday ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Social Welfare and Development. Sa datos ng ahensya, mahigit 244,000 mga pamilya mula sa iba't ibang rehiyon ang nakaranas ng pinsala at epekto ng malakas na ulan at pagbaha. Batay sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 26 na ang kumpirmadong nasawi, 9 ang mga nasaktan at 14 ang kasalukuyang missing. Pinakamaraming nasawi ay mula sa Sarangani na may 10, sinundan ng Lanao del Sur na may 7 bilang, 4 sa Davao Occidental, 2 naman sa Zamboanga Sibugay, 2 sa Bukidnon at 1 sa Iloilo. Ang habagat na pinalakas ng bagyong Inday ay nagdulot ng malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at pagkasira ng mga kabahayan at infrastruktura. Dahil dito, patuloy naman na nagsasagawa ng relief operations ang Department of Social Welfare and Development at iba pang ahensya ng pamahalaan upang matulungan ang mga apektadong pamilya. Sa karagdagan pa at ibang mga balita, mga kabombo, iginit ni House Prosecutor at Takbayan Representative Chel Jokno na mahalagang maiharap dyan sa Senate Impeachment Court ang mga bank records
tax records at Anti-Money Laundering Council documents o reports dito sa usapin na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte upang maipakita umano ang tunay na kulay at kabuuan ng larawan ng kanyang pagiging lingkod bayan ni Duterte. Ayon pa kay Representative Jokno, mahalagang masuri ang umano'y paglobo ng financial activity itong si Vice President Sara Duterte habang nagsisilbi bilang Vice Mayor noon at at Mayor ng Davao City mula naman taong 2007 hanggang 2013. Dahil may kaugnayan naman ito sa Article number 2 ng impeachment articles na tumatalakay sa aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman kabilang na ang pagdedeklara ng ilang ari-arian sa Statement of Assets and Liabilities, ngunit ang ilan naman ay hindi kabilang doon at umano ay pagnenegosyo habang nasa kanyang katungkulan. Kaugnay niyan, narito pa ang mga pahayag ni Representative Jokno kaugnay ng naturang usapin. Pero sabi po ng kampo ni Vice President, irrelevant daw ang mga bank records, AMLAC reports at BIR records. Lalo na daw yung mga transaksyon na nangyari bago siya umupo bilang pangalawang Pangulo dahil wala raw itong kinalaman sa kasong ito. The prosecution respectfully but vehemently disagrees. Ayon sa report ng Anti-Money Laundering Council na sinumite sa Committee on Justice ng House of Representatives, the financial activity of Vice President Sara C. Duterte increased significantly starting 2007 when transaction values surged to 208.15 million pesos. According to this report, which is marked as Exhibit P-2-7-8, I quote, financial movements intensified between 2009 and 2013 with consistently high totals exceeding 400 million pesos, including notable peaks in 2009, 704.93 million pesos, 2010, 648.58 million pesos, and 2011, 597.15 million pesos. Samantala, mga kabombo, sinabi ni Jokno na batay dun sa naging ulat ng Anti-Money Laundering Council, umaabot sa mahigit 3 bilyong piso ang financial activity nitong si Vice President Duterte at yan ay sakop sa naturang panahon. Higit niya mahalaga na mabusisi ang record upang matukoy kung may basihan ang mga aligasyon at kung ang mga ito ay may epekto sa pagiging karapat-dapat ng Vice Presidente na manatili sa kanyang posisyon. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Representative Jokno. Si VP Sara po ay nanungkulan bilang Vice Mayor ng Davao City mula 2007 hanggang 2010. Naglingkod naman siya bilang mayor ng Davao City mula 2010 hanggang 2013. From 2007 to 2013, ayon sa records ng AMLAC, lumampas sa 3 billion pesos ang kanyang financial activity. May kinalaman ba ito? Ito ba ay relevant sa Article 2 ng Articles of Impeachment, which alleges, among others, that VP Sara betrayed the public trust and culpably violated the Constitution when she amassed unexplained wealth manifestly disproportionate to her lawful income? Para sa prosecution, malinaw ang sagot. The Vice President's financial activity as Vice Mayor and Mayor of Davao City relates directly to the main fact in issue in this case, her fitness or unfitness to serve as Vice President. Kasabay nito, mga kabombo, hiniling naman ng panig ng prosekusyon sa impeachment court na magpalabas ng subpoena para yan sa bank records, Bureau of Internal Revenue records at Anti-Money Laundering Council records itong si Duterte, ngunit tinutulan naman ng panig ng depensa na iginigiit na walang kapangyarihan ng impeachment court na ipilit ang pagpapalabas ng naturang mga dokumento.
Samantala, kondisyon naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang timing ng pag-aanunsyo ng National Bureau of Investigation sa muling pag-imbestiga sa umunoy mga anomalya sa infrastructure projects para sa 2019 Southeast Asian Games. Sa pagdinig ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Cayetano na tila hindi patas na inilabas ang anunsyo ilang araw bago nakatakdang humarap sa impeachment court si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag bilang testigo. Tinawag ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na marites accusation ang alegasyon ni National Bureau of Investigation Director Matibag kaugnay umano ng korupsyon noong 2019 SEA Games kung saan siya dito ang chairman. So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. Iimbestigahan mo, tingin mo may mali, iimbestigahan mo. But it is unfair to me and unfair to the court that kung kailan siya patatawag siya sa Monday, intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Kung ako babalik na rin ko, sasabihin ko, inimbestigahan ko na rin kahapon Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So would that be fair to him? No, it would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday. A marites accusation towards me that affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. Ayon sa senador na naging pinuno ng organizing committee ng 2019 SEA Games, hindi niya maiwasang isipin kung layunin ng hakbang na takutin o pigilan siyang magtanong sa pagharap ni Matibag sa impeachment court sa araw ng Martes. Samantala mga kabombo, kuha muna tayo ng mga karagdagang update dyan sa Senado na umaaktaw bilang impeachment court. Yung boto ng mayorya ay kinakailangan umano para sa subpoena ng bank records at pati na yung tax records ni Vice President Sara Duterte. Yung impeachment court sa susunod na linggo ay magkakaroon na ho ng inisyal na kapasyahan hinggil sa naturang bagay. May balita si Bombo Anghiloganan. Bombo Dennis, magpapasya umano sa Lunes, July 20 ang Senado bilang impeachment court kung pagbibigyan na ang kahilingan ng House Prosecution Panel na mag-issue ng subpoena para sa bank records, tax records at Anti-Money Laundering Council o AMLAC record ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Presiding Officer at Presiding Officer Francis Chis Escudero, ipinagpaliban muna ng impeachment court ang pagresolba sa usapin upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga senator judges na pag-aralan ng mga argumento na magkabilang panig matapos ang tinagawang oral arguments kahapon sa ika-6 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Escudero na ilalabas ng impeachment court ang desisyon sa pagbalik ng pagdinig sa Lunes. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag kahapon ni Presiding Officer at Senator Judge Francis Chis Escudero. In caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday, and that on Monday, senator judges who wish to ask the parties questions will be afforded the time to ask these questions again on both sides. Samantala, Bombo Dennis, ipinaliwanag ni impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na simpleng mayorya lamang ng mga senator judge ang na naroroon sa araw ng botohan ang kailangan upang mapagpasyahan ang motion. Pinaliwanag niya kung 21 na senator ang naroroon sa korte, kailangan ng hindi bababa sa 11 boto upang maaprubahan ang kahilingan ng prosekusyon na maglabas ng subpoena. Dagdag pa ni Tunggol, inaasahan na maglalabas ng impeachment court ng pinal na desisyon sa Lunes matapos itong ipagpaliban kahapon. Aniya, nasa pinakahuli pa ng Article 2 kung
kung saan nakapaloob ang reklamong umano'y hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente, kaya't minabuti ng mga senator judges na humingi rin ng sapat na oras para pag-aralan ng issue upang makapagdesisyon ng maayos. Narito pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Punggol. Pag mga ganyang mga ordinaryong mga botohan lamang, simple majority lamang ng quorum. So only those senator judges present will be able to vote. And yung mananalong boto doon is 50% plus 1. Again, iba yung expectation sa realidad. Kanina natanong din ako, no, kung may expect ba mag-i-issue na tayo ng resolution on the issuance of subpoena. Sabi ko, yan ang expectation at pinaghandaan na rin ng presiding officer na magkaroon ng resolution today, pero because of the agreement between the senator judges to have more time, and since this subpoena dosestecum naman for the AMLC, the banks, and the BIR is relative to the Article 2 pa. Which is the last article to be discussed by the prosecution or to be presented by the prosecution. Kaya siguro yung mga senator judges opted for more time. Nauna nang hiniling ng House Prosecution Panel ang paglalabas ng subpoena sa bank records, tax records at AMLC records ni Duterte bilang bahagi ng kanilang ebidensya kaugnay ng aligasyon ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Maray namang tinutula ng Defense Panel ang kahilingan at iginiit na protektado ng confidentiality provisions ng National Internal Revenue Code ang mga tax records. May mga dokumentong sakop ng panahong hindi pa impeachable officer si Duterte at maaari ring lumabag sa Data Privacy Act at sa hiwalay na personalidad ang mga korporasyong kabilang sa mga hinihinging record. Isinagawa Bombo Dennis kahapon ng impeachment court ang oral arguments ng magkabilang panig bago na pagpasyang ipagpaliban muna ang botohan upang mabigyang pagkakataon ng mga senator judge na pag-aralan ang mga isyong legal na inilahad ng prosekusyon at depensa. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naniniwala si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Cayosa na sapat na ang presentasyon ng House Prosecution Panel sa nakalipas na 6 na araw para suportahan ang grave threat na mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayosa, ang dalawang competent witness na ipresenta ng House Panel ay sapat na para patunayang gumawa ang Vice Presidente ng isang impeachable offense. Suportado rin ng batikang abogado ang naunang pahayag ng panel na sapat na ang timpla ng kanilang presentasyon at hindi na kailangan pa ang testimonya ng iba pang testigo maliban kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Una kasing nagpahayag ng manifestation ang panel na hindi na nila ipepresenta ang limang iba pa na mga witness. Dapat sana ititestigo para dito sa grave threat. Sa kabuuan, 7 witness na ang na-withdraw ng House Prosecution Panel sa unang article pa lamang na kanilang tinalakay mula sa 4 na articles of impeachment na nakapaloob sa naturang complaint. Ayon kay Attorney Cayosa, hindi akma ang pagpasok nitong labis na impormasyon sa isang kaso, lalo kung nailatag na ang mga impormasyon na nais patunayan ng mga litigator. Batay sa naunang manifestation ng House Panel, tatapusin na sa susunod na linggo ang pagtalakay sa grave threat kung saan si Matibag ang huling ipepresentang testigo. Sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo, naniniwala ang constitutional law professor at law book author na si Attorney Jennifer Arlene Reyes na ang pinakamabigat na article of impeachment ay ang naipresenta na Article number 4, yung grave threat. At ang Article number 1 o ang issue ng confidential at intelligence fund. Posibleng ito ang dahilan kung bakit umano inuna ng House Panel ang pagpresenta ng Article number 4 kung saan nakapaloob ang mga kontrobersyal na pahayag ni Vice President Sara Duterte tulad na lamang ng hayagang pagbabanta, pagkuha ng mamamatay tao at pagmumura. Tinawag din ito ng naturang abogado bilang strategic at intelligent move ng House Panel. Maliban nga sa grave threat issue, mabigatin anya ang kaso ng House Panel ukol sa confidential funds na nakapaloob sa Article number 1.
Ayon pa kay Reyes ngayon at napatatag na ng naturang panel ang kanilang kaso sa pamamagitan ng solidong presentasyon sa grave threat at ang issue sa confidential funds niya tiyak na lalo pang mapapatatag ang kanilang posisyon. Naniniwala ang abogado na walang epekto sa panig ng House panel ang pag-withdraw doon sa 7 testigo at sa halip ay bintahe pa nga ito para sa prosecution panel para mas mapabilis ang pag-usad ng trial laban sa pangalawang Pangulo. Samantala, kuha rin tayo mamaya mga Kabombot Star Nation ng mga karagdagan pang report, mga kaugnay pang report na tinutukan ng ating makasamahan dahil itong si Representative Jervy Luistro target na matapos itong impeachment trial bago magpasko. Ang mga House prosecutors naman ginawang batayan itong corona impeachment sa subpoena sa tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Kuhanin natin mamaya mga Kabombo ang linya ni Bombo Annalise Soberano. Sa iba pang balita, Bombo Denise. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nag-umpisa na ngayong araw ang election period para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at kasabay nito agad naman ay pinatupad ang gun ban at checkpoint sa lahat ng 105 munisipalidad at 3 lungsod na saklaw ng naturang rehiyon. Layunin ng hakbang na ito na matiyak ang kapayapaan at kaayusan habang naghahanda ang rehiyon para naman sa makasaysayan at kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections na nakatakdang ganapin sa darating na Setyembre 14 ng taong 2026. Ang parliamentary elections mga Kabombo dyan sa Bangsamoro Region ay tinuturing na isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng rehiyon dahil ito ang unang pagkakataon na pipili ang mga mamamayan ng mga kinatawan sa bagong sistema ng pamahalaan. Inaasahan mga Kabombo ng mga otoridad na ang mahigpit na pagpapatupad ng gun ban at checkpoint ay makakatulong upang maiwasan ang anumang mga karahasan at mapanatili ang kaayusan sa buong panahon ng kampanya at halalan. Patuloy naman na nananawagan ang Commission on Elections at mga lokal na opisyal doon sa mga residente ng Bangsamoro Region na makiisa sa mga ipinapatupad na panuntunan upang maging maayos at mapayapa at magiging matagumpay ang nalalapit na halalan. Maging ang mga election watchdog ay abala rin sa kanilang isinasagawang monitoring. Sa mga dagdag pang report, ang Department of Education Secretary ay suportado naman yung pagban sa mga mararahas ng mga online games. Hihiritin ng 8 billion pesos na pondo para sa security guards sa mga pampublikong paaralan. Yan at iba pang mga balita at ni Bombo Isa Cotoner. Isinusulong ng Department of Education ng mas mahigpit na seguridad sa mga pampublikong paaralan kasunod ngayon ng serye ng insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, hihiling sila sa Kongreso ng 8 billion na pondo para sa pagkuha ng mga security guard at pagbili ng mga metal detectors sa mahigit 48,000 na pampublikong paaralan sa bansa. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 2,000 lamang kasi ang security guards na nakatalaga sa mga pampublikong paaralan kaya kailangan pang palakasin ang seguridad. Kasabay nito, sinabi rin ni Angara na ipagpapatuloy ng Department of Education ang regular na active threat o active shooter drills, bag inspections at iba pang safety protocols upang maging handa ang mga guro at estudyante sa oras ng emergency. Binigyan din niya na ang kalagahan ng police visibility sa paligid ng mga paaralan upang mapigilan ang pagdami ng mga gang at iba pang banta sa seguridad. Samantala, nagpahayag din ang kalihim ng suporta sa pag-regulate o kung kinakailangan ay pagbabawal sa mga mararahas na online games kung mapapatunayang nakakaapekto ito sa pag-uugali ng mga kabataan. Dagdag pa niya, patuloy ring palalakasin ng Department of Education ang guidance at child protection services sa mga paaralan upang matugunan ang mental health at behavioral concerns ng mga estudyante. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sunny Angara. Yung mga damaging, nagsabi na si Pangulong Marcos, if we have to ban them, we should ban them. Ang point niya, makinig tayo sa mga eksperto dahil sila yung may experience dito.
Yung ibang games, like I think yung Corebox, very violent talaga yun. Dahil yung punto ng laro na yun is mag-organize as gangs and to inflict harm upon the other. So yun talaga, palagay ko yung mga gano'n dapat i-ban or i-regulate na talaga. Ito si Bombo East Sacotaner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Muling nagsagawa ng airstrikes ng Estados Unidos laban sa mga coastal defense system at missile sites ng Iran matapos itong muling ipatupad ang naval blockade sa mga pantalan ng bansa. Bilang tugon ay giniit ng Iran na nahaharap ito sa isang existential war laban sa Amerika at nagbabalang maaaring itong isara ang iba pang makahalagang ruta ng pagluwas ng enerhiya sa rehiyon. Inihayag din ng Islamic Revolutionary Guard Corps na umatake ito sa ilang target ng militar ng United States sa Bahrain, Kuwait at Jordan. Ayon naman sa United States Central Command, target ng operasyon ng mga pasilidad na umano'y ginagamit sa pag-atake sa mga komersyal na mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz, isa sa pinakamahalagang rutang dinaraanan ng pandaigdigang supply ng langis. Dahil sa tumitinding tensyon, umakyat sa $84.95 kada bariles itong presyo ng Brent crude oil. Samantala nagbabala naman si United States President Donald Trump na maaari pang targetin ng Amerika ang mga energy facilities at iba pang infrastruktura ng Iran kung hindi ito babalik sa negosasyon. Patuloy namang tumitindi ang pangamba sa posibleng paglawak ng sigalot doon sa may gitnang silangan at epekto nito sa pandaigdigang ekonomiya. Nagatid na yan sa atin sa oras na 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kampante si International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na hindi makakaapekto ang anumang hakbang ng Estados Unidos kabilang na ang sanksyon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung babalikan mga kabombo ay nilunsad ng administrasyon ni United States President Donald Trump ang isang malawakang kampanya upang i-dismantle at ipasara ang International Criminal Court na direktang humihikayat sa mga bansang kasapi na kumalas na sa Rome Statute. Kabilang dito ang paniniwala nitong si Attorney Conti na hindi nito maapektuhan ang pagpapatuloy ng operasyon at katatagan ng International Tribunal. Paliwanag pa ng abogado, magpapatuloy pa rin ang proceedings o paglilitis na ginagawa ng International Criminal Court laban sa mga individual na inaakusahan ng iba't ibang krimen tulad ni Duterte na naharap sa ilang bilang ng crimes against humanity. Naniniwala naman si Conti na ang bagong hakbang ng Trump administration ay bahagi ng kanyang pagnanais na isalba ang kanyang sarili dahil sa umano ay mga krimen na nagawa niya habang siya ay Pangulo ng Estados Unidos tulad ng paglusob at pagpuksa doon sa ilang mga lugar kabilang ng pagpaslang sa leader ng ilang bansa. Kabilang na doon sa mga sinalakay ang Iran at ang Venezuela at iba pang mga international military activities na ipinag-utos ng naturang leader. Una nang ibinabala ng Estados Unidos ng patuloy na pag-iimbestiga ng international body sa mga opisyal at sundalo ng Amerika, partikular na ho yung issue doon sa Gaza at Afghanistan ay isang intolerable na pagbabanta o nabanta sa soberanya ng partikular na nasyon. Sa ibang balita naman mga kabombots, Star Nation, nagbiro si Senator Panfilo Ping Lacson online matapos ng independent medical examination ni Senator Dante Marcoleta sa Philippine General Hospital kung saan sinabi niyang it's a miracle. Ayon kay Lacson, pumasok umano si Marcoleta sa ospital na naka-wheelchair ngunit lumabas na naglalakad ng mabilis. Pinuri rin niya ang ospital dahil anyay ipinakita nito ang profesionalismo at integridad sa isinumiting medical report sa Sandigan Bayan. Kasunod dito, iniutos ng Sandigan Bayan ang paglilipat kay Marcoleta sa New Quezon City Jail matapos magpasya ang mga doktor ng General Hospital na wala na itong kondisyong medikal na nangangailangan ng pananatili sa ospital at maaari nang gamutin ang
kanyang hypertension sa labas ng paggamutan. Nakadetine itong si Marcoleta kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kinalaman sa umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation na natanggap niya noong siya pa ay kongresista. Sa dagdag pa nating mga pag-uulat, itong National Bureau of Investigation bubuo ng task force para naman tutukan ang investigasyon ng umano'y anomalya sa 2019 na Southeast Asian Games na idinaos sa ating bansa. May balita si Bombo Grant Hilario. Bombo Ganesh, inihayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang pagbubuo ng task force upang mapaimbestigahan ang umano'y anomalya sa pinangunahan ng bansa na Southeast Asian Games noong 2019. Ayon sa director, ang naturang unit ng kaunihan ay tutukan ang pag-iimbestiga patungkol dito lalo na kaugnay sa pondong sinasabing hindi umano liquidated. Ani Panyaya, nakatanggap na sila ng impormasyon na mga dokumento nagtutulak upang kanilang suriin ang posibleng anomalya sa SEA Games Organizing Committee. Binubuo na pagit na task force ng Financial Investment Unit at Special Action Unit ng kaunihan katuwang ang Securities and Exchange Commission o SEC at Commission on Audit. Habang kanya sinabi na sa kasalukuyan ay wala pang identified sa dokumento ngunit mayroon naman ng mga personalidad na tinitingnan. At ipanggan si Atty. Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation. Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa PISCO, yung Philippine SEA Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan investigahan because there are huge amount of money na involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the PCBA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento, sa edition na pumasok sa atin. Paliwanag ni Director Matibag na paglulunsad ng investigasyon ay incidental nang bumisita sa National Bureau of Investigation Academy sa Pampanga. Pati bunsudinaan niya ng makatanggap ng impormasyon ng mga dokumento ang kaunihan. Kung kaya't ipinasisilip na rin ang posibleng anomalya. Muli si Atty. Melvin Matibag, ang Director ng National Bureau of Investigation. Incidental lang to kasi we are very thankful with PCBA for providing us 70 hectares for our NBA Academy. At the same time, nakita natin doon yung sport complex na malaki. And pasumunod dito, may mga pumasok na sa atin na documents and informations that will lead us to come up with the investigation. Depensya naman ng Direktor na ang pagkasa ng investigasyon ay walang kinalaman sa pagitan nila ni Senador Alan Peter Cayetano. Nirerespeto anya mga miyembro ng Senado at nataod lamang na ang naturang mababatas ang isang isa sa masangkot sa komite niya hindi imbestigahan. May pangulit na pangyan ng Direktor ng Kaunihan na si Atty. Melvin Matibag. Hindi naman ako nakikipagbakayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso, no? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na may imbestigahan natin dito na maayos. Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted radio network in the country. Your trusted source of news and information. Mas Radio Bombo. Sa iba pang usapin, mariing binigyan diin ni former National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na malinaw na banta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang pamilya ang tinaguriang Oplan Romanov at hindi kay Vice President Sara Duterte.
Ayon kay Santiago, unang lumabas ang naturang termino sa bibigyan ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isang rally noong Enero taong 2024 kung saan binalaan umano nito ang Pangulo na bago siya matulog ay isipin niya si Romanov at ang nangyari sa kanilang pamilya. Nagulat si Santiago nang magbago ang naratibo matapos magitin ng isang vlogger na itong si Princess Maui na ang Oplan Romanov ay nakatuon umano sa pamilya Duterte. Sa impeachment trial nitong Martes, tinanong ng defense panel member na si Attorney Mark Vinluan ang testigo ng si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Loto kung narinig niya na itong salitang Operation Romanov. Sagot naman ni Loto na narinig niya ito kay Baste Duterte at ginamit bilang babala kay Pangulong Marcos. Itong terminong Romanov ay hango sa royal clan ng Russia na namuno noong ika-17 na siglo hanggang sa kanilang pagpaslang noong 1917. Kaugnay nito, sinabi ng defense team na maghahain sila ng mga testigo upang patunayan ang umano'y existence nitong Operation Romanov laban sa pamilya Duterte. Sa gitna ng magkakaibang bersyon na nanatiling sentro ng usapin ang tunay na layunin ng naturang operasyon at kung sino ang totoong target ng tinaguriang Operation Romanov. Sa bahaging itong Makabomo Star Nation, kuha pa tayo ng ibang report na tinutukan ng ating news team. Itong pagtugis sa mga kasamahan ng mga nagpapanggap na pulis ay patuloy na hinahanap rin ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas. Balikan natin ang linya ni Bombo Jovino Galang. Mamaya-maya mga kabombo ay tutunghayan natin yung naturang pag-uulat. Dakuan muna natin ang House of Representatives sapagkat si Representative Luistro ay target daw na matapos ang impeachment trial bago pa man ang pagsapit ng Kapaskuhan. Alamin natin ang iba pang update mula kay Bombo Annalise Soberano. Umaasa si House Lead Prosecutor Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro na matatapos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago sumapit ang Pasko. Anya, personal niyang target na makumpleto ang paglilitis bago ang December upang masaya ang Pasko ng lahat. Sinabi pa ni Luistro, muling nire-review ng prosecution ang listahan ng mga testigo para sa natitirang 3 artikulo ng impeachment. Ayon sa kanya, maaaring bawasan o dagdagan ng mga testigo depende sa magiging takbo ng paglilitis. Sa Martes, inaasahang haharap bilang testigo ng prosecution sa ilalim ng Article 4 si NBI Director Melvin Matibag bago tumuloy ang paglilitis sa Article 1 na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit at irregular na paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Iginit din ng House Prosecution Panel na maaaring gawing batayan ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona sa paghingi ng subpoena para sa bank records, tax records at Anti-Money Laundering Council documents ni VP Sara at ng kanyang asawa. Sa pagdinig sa Senado, sinabi ni impeachment prosecutor at Akbayan Representative Shel Jokno, pinayagan noon ng impeachment court ang pagsusuri sa mga bank records ni Corona, kabilang ang mga record bago pa siya naging punong maestrado. Ayon sa prosecution, mahalaga ang mga dokumentong ito sa Article 2 ng impeachment complaint na tumatalakay umano, hindi maipaliwanag na yaman, hindi pagdedeklara ng mga ari-arian sa SALN at paglabag sa konstitusyon. Iginiit naman ni House Prosecution Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na sapat na ang 3 testigong ihaharap ng prosecution sa ilalim ng Article 4 ng impeachment trial. Ayon pa kay Kapunan, ang mga ipinakitang video ay malinaw na ebidensya at hindi na nangangailangan ng psychiatrist o psychologist upang ipaliwanag ang mga umano'y emosyonal na pahayag at pagbabanta ng Vice Presidente. Anya, sa testimonya ng NBI Director na si Melvin Matibag sa Martes ay mabubuo na ang kabuuang salaysay ng prosecution sa Article 4. Pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Anong ibig sabihin nun? Confession na sinabi niya lahat. So interpretation na yan or discretion na yan ng senator judges. Ang pinapalabas nila, issue po ito, inakyat nila sa Supreme Court itong mga legal issue na no ultimate facts, fishing expedition, etc. Gusto ata nilang palabas na huwag na tayong mag-usap dito sa impeachment court kasi meron naman kaming pending na petition sa Supreme Court
wag naman sana kasi meron tayong separation of powers. The impeachment, the one who can acquit, who can try and then convict or acquit is not the Supreme Court. It is the Senate acting as an impeachment court. Dito na sila magpresenta ng ebidensya at wag na silang maghintay ng oral arguments pa sa Supreme Court. Yun lang po. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. The Bombo Radio Energy Conservation Advocacy. Gamitin din ang natural light sa umaga sa halip na magbukas agad ng ilaw. Maliit na akbang, pero malaking ambag ito sa energy conservation at sa pagbawas ng electric bill. Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa mga balita. Ipinunto ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na kakaunti na lamang ang mga abogadong Senator Judge na kalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Cayetano, nabawasan ang bilang ng mga lawyer senators dahil hindi nakakadalo si Senator Rodante Marcoleta sa paglilitis sa pagbanggit na rin ng senador na may legal na background ay isinama niya sina Senator Francis Chis Escudero, Senator Pia Cayetano, Senator Kiko Pangilinan at Senator Amy Marcos na tinawag niya isang law graduate. Narito ang bahagi pa ng mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. So 21 na lang kami ngayon eh. So 2/3 of 21 is 7. Pag nabawasan pa kami ng 3, 13 na lang yon. Pero some will argue mabawasan lang kami ng 1 o 2, baka 13 na rin yon kasi wala naman half person o 3/4 person. I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works and that despite political differences, the prosecution and defense, I saw them after the first or second day, nagkakamayang kayo, nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na baliktaktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian, di ba? Even in court. So we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcoleta. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Chis, si Amy is a law graduate, di ba? Pia. Senator Pia, Bam is a second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. Nagiyan ang mga pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Gayunman, matagal nang usapin ang educational background ni Senator Amy Marcos at noon pang 2019, nilinaw ng University of the Philippines na wala itong record na nagtapos si Senator Marcos sa University of the Philippines College of Law o nagtamo ng anumang academic honors at kabilang ang pagiging cum laude. Ayon sa University of the Philippines, kumuha lamang siya ng mga kurso sa College of Law ngunit hindi natapos ang kanyang degree program para naman na ma-achieve ang titulo pag-graduate kung sakali para sa naturang kurso. Nanindigan naman si dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Cayosa na walang mali sa gagawing investigasyon ng National Bureau of Investigation sa hosting ng Pilipinas noong 2019 Southeast Asian Games.
Ayon kay Cayosa, dati nang sinabi ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ang naturang issue ay maituturing bilang existing and active cases, kaya't maaari lamang itong suriin muli ng naturang kawanihan. Wala ding nakikita ang batikang abogado na anumang problema sa timing ng investigasyon at iginiit na hindi dapat ituring ang kaniyang pahayag bilang pagbabanta. Kung iisipin anya ito bilang isang banta, hindi naman dapat matakot ang sinumang konektado sa naturang hosting, lalo na kung wala namang naganap na anomalya at iba pang uri ng korupsyon sa naturang panahon. Dagdag pa ng abogado kung totoong may aktibong kaso sa hosting ng Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games, ipinapakita lamang nito na ang sistemang nangyayari sa bansa na minsan ay naitatago ang kaso laban sa isang individual. Kung totoo man anyang aktibong kasong ito, wala mang mali kung balikan muli ng ahensya ang investigasyon at suriing mabuti ang anumang isyu na nakapaloob dito. Iginiit ng abogado na may kapangyarihan ng National Bureau na imbestigahan ang naturang isyu lalo na kung may mga bago muling ebidensyang lumalabas. Sa dagdag pang balita, inihayag ng House Prosecution na si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang magiging huling testigo nito kaugnay ng Article number 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tumatalakay sa aligasyon ng grave threats. At sa ika-6 na araw kasi ng impeachment trial, sinabi ni House Lead Prosecutor Representative Jervy Luistro na hindi haharap ng prosekusyon bilang mga testigo sina Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, House Security Official Captain Belinda Bello at mga mamamahayag na dumalo sa online press conference ni Vice President Sara Duterte noong taong 2024. Kinatawa ng Philippine National Police Firearms and Explosives Office at Sheriff Abby Andres, isang psychiatrist at mga pamilya ng umano'y biktima ng mga pagbabanta. Kaugnay niyan, narito pa mga pahayag ni Representative Jervy Luistro. Both parties have sufficiently established already the circumstances surrounding the statements made by the respondent in the authenticated video. The same is true with respect to the respondent's own subsequent confirmation of those statements, as well as the testimonies already presented. Your Honor, considering that these 5 witnesses are included in our pre-trial order, Your Honor, we respectfully withdraw their names among the prosecution's witnesses for Article 4 threat. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying both. Bahagian mga kabombo ng mga pahayag ni Representative Luistro kaugnay ng kanilang hakbang na bawasan muna yung kanilang mga testigo at hindi na iharap ang ilan sa mga ito. Ayon nga kay Luistro, hindi na kinakailangan ng kanilang mga testimonya dahil sapat naman ang mga naging salaysay at naipresentang ebidensya pati na yung mga pahayag upang patunayan ang isinusulong na artikulo doon sa impeachment. Matapos naman ang testimonya ni Matibag na susunod na testigo, yan ay para sa susunod na linggo nakatakdang lumipat ng prosekusyon sa pagtalakay sa artikulo ng impeachment na may kaugnayan naman sa umano'y maling paggamit ng confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President. Kasabay na rin ng naturang hakbang ay hiniling ng panig ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court na maglabas ng subpoena para naman sa susunod na testigo. Samantala, dako na tayo mga kabombo sa mga balita ng atin pong himpilan sa mga tinutukang kaganapan. Maliban ho sa mga naghatid ng karangalan kagaya ng sa tennis at meron din tayo sa boxing at iba pa, meron din sa pole vault. Pero meron din ho sa archery na nagpakitang gilas na kababayan natin. Alamin natin ang update mula sa Star FM Baguio. Humakot ng mga medalya ang Philippine Archery Team sa Singapore Youth Archery Championships na ginanap sa Bukit Gombak Stadium sa Singapore. Nag-uwi ang mga ito ng 30 medalya kung saan 13 dito ay gold, 10 ang silver at 7 ang bronze medal.
Ang naturang torneo ay nilahukan ng mga manlalaro mula sa 10 bansa kabilang na ang Australia, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, Laos, Chinese Taipei, Hong Kong, China at ang host country na Singapore. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Pinoy Archer na si Alan Hukutan na tubong Baguio City, lubos ang kanyang kagalakan dahil nakapag-uwi ito ng 4 na medalya sa 4 na kategorya na kanyang nilahukan sa Under 21 category. Inamin rin nito na malaki ang epekto sa kanya nang hindi siya makapag-uwi ng medalya sa kanyang nilahukan na kompetisyon dito sa bansa. Kaya ito ang nagsilbi niyang motibasyon at gumawa ng puspusang pag-iensayo para makasungkit ng mga medalya sa Singapore. Sinabi naman nito kung ano ang naging susi sa kanyang tagumpay sa naturang torneo. Pinakamalaking siguro po factor para sa akin is yung preparedness ng mental. So, ako po kasi personally, doon po ako nagkukulang sa mga games ko previously, national, international, is preparedness ko sa mental game. So, dito po nakapaghanda ako ng mas maayos. Tapos, nag-start din po ako mag-session sa psychology ng Philippine Sports Commission. Tapos nakatulong po yun ng sobra. And yung training program ng coach po namin, Korean coach namin, is solid na solid po. Mula rito sa lungsod ng Baguio, ito si Star DJ Nash and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo Bombo! Sa isyong politikal naman mga kabombo, yung grupong karapatan ay nanawagan na iwasan ang paggamit ng mga malalalim na mga termino habang nagpapatuloy itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang naging panayam ng Bombo Radio Rojas. Nananawagan ang grupong karapatan na iwasan ang labis na paggamit ng malalim at technical na terminong legal habang nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mas madaling masundan at maunawaan ng mga ordinaryong Pilipino ang mga nagaganap sa pagdinig. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Karapatan National Council member Raul Manuel, sinabi nito na mahalagang maging malinaw at madaling maintindihan ang pagpapaliwanag ng mga argumento, ebidensya at proseso ng impeachment dahil ang usapin na may malaking epekto sa publiko at sa pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon pa kay Manuel, ang impeachment ay hindi lamang usaping legal kundi usaping pampubliko. Kaya nararapat lamang na maging malinaw ang komunikasyon upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang mamamayan at makabuo ng sariling pananaw batay sa mga katotohanan at hindi sa maling impormasyon. Ang panawagang ito ay kasabay ng mga pahayag na ilang miyembro ng House Prosecution Panel na nagsasabing nararapat ding ipaliwanag ang mga legal na proseso sa wikang madaling maunawaan ng publiko dahil ang impeachment trial hindi lamang para sa mga abogado kundi para man sa lahat ng mamamayang Pilipino na may karapatan ang malaman na may isyong tinatalakay sa pagdinig. Maging technical sa mga bagay. Kasi again, hindi regular court ang impeachment court. Ang humusga dito yung mamamayang Pilipino kung paano ba makukumpinsi talaga solidly yung Filipino people na worth of conviction itong si Sara Duterte. At mula rito sa impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jameluz Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Ito namang kapangyarihan ng bank secrecy, hindi umano absolute lalo na kung may issue ng ill-gotten wealth ayon yan sa isang human rights lawyer. May nakapanayam dyan ng Bombo Radio Cebu. Inilarawan ni Attorney Nery Colmenares, isang human rights lawyer, na maganda ang ipinapakitang opening statements na magkabilang panig sa pagitan ng prosekusyon at depensa sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa eksklusibong panayam sa kanya ng Bombo Radio Cebu, ipinaliwanag ni Colmenares na umiikot ang diskusyon sa argumentong hindi absolute o walang kasiguraduhan ang proteksyon ng bank secrecy dahil mayroon itong mga exemption sa ilalim ng batas kung saan maaari itong buksan. Sa katunayan, inamin din ng depensa na ang impeachment court ay may kapangyarihang mag-utos na isailalim sa pagsusuri ang mga bank at BIR accounts kung saan maging ang mga ordinaryong korte sa bansa ay may karapatan ding gumawa nito. Ayon pa kay Colmenares, ang
argumentong inilalatag ngayon ng depensa ay umano'y paglabag sa due process rights ni VP Duterte. Sa halip na makipagdebate kung maaari bang buksan ang mga naturang dokumento, mas kwenensyon ng depensa kung bakit maging ang mga BIR accounts at bank accounts noong taong 2007, noong Vice Mayor pa si Duterte, ay kasamang hinalughog na para sa kanila ay hindi na sana kailangan at malinaw. Ngunit para sa naturang abogado, ang pinakamahalagang paninindigan ay walang ganap na proteksyon sa privacy ng bangko, lalo na kung ang usapin ay tungkol na sa mga isyu ng ill-gotten wealth o ang pinaghihinalaang pondo ng mamamayan na posibleng nakurakot. Ang kiniklaim lang ng depensa doon na nag-violate ang due process right ng Vice Presidente, parang hindi na sila nakipagdebate ng gusto doon na confidential yun, di pwedeng buksan yun. Kaya sabi nila due process rights dahil overbroad. Hindi klaro kung anong hinihingi nyo na sa BIR accounts o bank accounts. So ngayon, na-violate yung due process rights niya kasi baka naman hindi kailangan yung mga maungkat yung mga yon, tapos naungkat na. O sa akin naman, syempre yung pinaka-importante, hindi absolute nga naman ang confidentiality. May exception siya, lalo na issue ito ng ill-gotten wealth. Mula rito sa Cebu, ito si Bombo Irene Ardiente. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Samantala, ito mga kabombo, ang Philippine Coast Guard merong panawagan laban doon sa mga kumakalat na propaganda, mga fake news ng China sa issue dyan sa Batanes at yung kanilang mga claims dyan sa naturang probinsya. May balita ang Bombo Radio Tuguegarao. Nanawagan ng Philippine Coast Guard o PCG sa mga Pilipino na maging alerto at labanan ang ikinakalat na maling impormasyon ng China, partikular na ang claim na ang Batanes ay natural geographical extension umano ng Taiwan. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral J. Tariela, hindi ito basta-bastang pahayag kundi bahagi ng propaganda steps ng China upang angkinin ang mga isla ng Pilipinas. Binigyang diin ni Tariela ang kahalagahan ng tamang impormasyon sa gitna ng puspusang misinformation campaign ng China. Iginit niya na ang Batanes ay hindi kailanman naging bahagi ng China at may mahigit 2 siglo ng kontrol ng Pilipinas ang naturang lalawigan. Kasabay dito, nanawagan siya sa publiko na maging mapanuri sa mga post sa social media at huwag maging biktima ng fake news na ikinakalat ng Chinese trolls at bayarang influencers. Gusto talaga nila na angkinin ang mga isla na to, no? Can all speculate na dahil ito sa issue ng sa Taiwan o dahil talagang imperialista lamang ang China. So there are different reasons. But again, besides whatever reasons they have, no, we need to stand up for our position, condemn this, call out China. At ipagsigawan natin sa mundo na ang imperialistang China kailangan nilang tigilan na ang pangaangkin, hindi lamang ng karagatan sa West Philippine Sea, kundi ng mga isla na napapaloob sa ating republika. At yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tuguegarao. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Manatiling updated sa mga balita at impormasyon hatid sa inyo ng mga himpilan ng Bombo Radio Philippines. Kahit saan po kayo naroon, maaari nyo masubaybayan ang ating mga palatuntunan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dyan sa bahagi po ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga palatuntunan. Unahin natin sa Davao Region. Nariyan po ang Bombo Radio at Star FM Davao. Doon naman sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan. Samantala, kung kayo ay nasa bahagi ng Soc Sargent Region, Bombo Radio Jansan. Habang sa mga Ilonggo speaking sa bahagi po ng Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Coronadal. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chabacano, nariyan ang ating news, music and entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos sa mga Kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part.
for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na rin sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DOFM, Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kuturan sa dugang mga balita kagay impormasyon. Nagkangawa ang isa iya ka commuter sa sining iya na siplatan nga sitwasyon sa isa ka modernized jeep or minibus. Now, nga nagpamasahero kag padayon ang pagbiyahe sa mga mayor nga dalanon diri sa syudad sa Iloilo. Gindangop sang Bombo Radio ini sa Land Transportation Franchising Regulatory Board kag ang LTFRB ang natala na sining magpagwa sang show cause order sa nasambitan sini karon nga kooperatiba sa management mismo. Bangod gati makabig sini iyang risgo or hazard nagabutang sa risgo sa kabuhi sa mga pasahero ang kasubong sini nga sitwasyon. Hindi mo kakita sini banwa nga nagalitik na ang roida sa pangulihi. Ang roida sang isa iya ka minibus panayon pa sa gyapon ang pagbiyahe sini. Check na to ng follow-up report ni Bombo Anthea Francisco. Sa report, please go ahead. Mga commuter nagkakangawa sa video nga nagapakita nga may gisi ang ruweda sang isa ka modernized jeepney samtang nagabiyahe. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Attorney Maria Josette Buico Abellar, Chief Transportation Development Officer ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ukon TFRB sang Region 6, ginapahayag sini nga ginamonitor sang ila opisina hindi lamang ang mga modernized jeep kundi pati ang tanan nga public utility vehicle. Suno man sa iya sa pag-inspeksyon sa mga modernized jeep, ginatanaw-anay ang mga markings suga pag-iban pa nga mga kinahanglanon nga sakop sang jurisdiksyon sang LTFRB antes makahatag sang konfirmasyon sa transport cooperative o kon operator. Dugang pa sini, nagapatigayon man ang LTFRB sang roadside inspection agud masiguro nga nagasunod ang mga public utility vehicles sa safety standards. Kung mapamatud-an ang paglapas, mahimo sila mag-issue sang show cause order o kung magpatuman sa ibanta nga mga nagakaigo nga aksyon para maprotektahan ang kaluwasan sang publiko. Aton pamatian ang pahayag ni Attorney Maria Josette Buico Abellar, Chief Transportation Development Officer sang LTFRB Region 6 sa aton interview. Actually, hindi malang modernized ang aton
monitor, no? So all public transportation nagafall under the jurisdiction of LTFRB. So usually ang aton sina nga monitoring, particularly when it comes to their units, amo nang aton nga inspection. Ang inspection na naton ginaubra na naton usually before sila makakuha sang confirmation nila diri. So generally ang aton gina-inspect amo na ang mga markings naton, ang mga suga, mga amusina generally ang nag-fall under the jurisdiction of LTFRB. So ang confirmation ginahatag gina siya every year, once a year, no? Pero of course kung may mga instances where makita naton sa dalanon kay naga-conduct man kita sa mga roadside inspection, random ini siya na roadside inspection. So kung may makita kita sina, naga-issue man kita sang ginatawag naton nga mga show cause orders, no? So I think this is in relation to the video shown nga may isa ka modern jeepney nga as alleged by the nagakuha to sang video nga may gisi ang iyang tires. So we are looking into it right now. We are going to issue a show cause order para sabat sang operator kung nga aamusin na ang ilang pag-maintain sang ila salakyan. And of course, this will redound to the safety and protection of our riding public. Nabatian ta si Attorney Maria Josette Buico Abeliar, Chief Transportation Development Officer ng LTFRB Region 6 sa aton interview. Base naman sa aton pagpanalawsaw, tarang matumod ang lifespan sang ruweda sang salakyan, pinaagi sa mga markings nga makita diri. Alright, so ining modern jeepney ni bumbuan tiya makita sa mga kabumbo nato na muning gina tumod sini naton nga may litik sa iya sining pangulihing salakyan, so nagakangawa diri ang mga sumalakay ngati gina-checkyar man isang operator sang kooperatiba sang management kay budlay kabuhi isang tao ang ila sini nga ginaserbisyuan, hindi naton mapulong kag hindi ta mahibaluan kung sano maluntad ang disgrasya, but may isa kitang pamagi ini amo ang paglikaw, tipinagis paglikaw sini pagpatigayon man sang eksaktong preventive maintenance service sa mga di pampasayro sini nga salakyan na Bomboteya. Yes, Ma'am Bochang. Alright. Ini si Bombo Antea Jem Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Salamat kid Bombo Antea Francisco sa ngalan sa patas nga paguragwa ti tingwaan taman nga malabot ining concern nga kooperatiba para makuha tang ila sining bahin nga may kasubong ni sila nga salakyan yaw nga nagabiyahe karon, nagapamasahero sa aton sining mga kulturapisar nga mayara na sang litik or gisi ang pangulihi sining ruida. Di nagapakita lamang inibanwa nga kulang sa maintenance. Ining nasambitan karon iyang salakyan, di kon kulang ini sa maintenance ang dapat sini naton nga usisaon diri amo iya ang sabahin sa kooperatiba. Di nangin issue man sa tuanay sa bago pa lang ining mga modern jeepney, no? Nga kun sa diin ti basi kon malabutan sa matuigan or maligaran sa pila ka tuig, mangin pigado na ang maintenance ni kay as per information madamo sang mga modernized jeepney ang mga made in China. So kung hindi made in China, mga imported, nagakinanglan pa nga i-import ang mga spare parts sini. Pero with this concern right now, nakita naton nga guma man lang sa aton sini nga mga kabumbo, damo man sang available sini iya nga mga guma diri nga ginabaligya or available sa market. So pamangkot why is that nga amo sini ang natabo, no?
may mga nagakaigo man bala iyang pagsikyar sa bahin sang mga kooperatiba, no? Before nga magbiyahe ang ila sini iyang mga unit. Tidako ini karon nga concern sa aton sini nga mga kauturan. Nagpasalig man diri ang Land Transportation Franchising Regulatory Board nga tagan ini nila sang nagakigo nga pagtamod pinagi karon sa pag-issue sang syoko sa order. Sa aton sini mga kasimanwa. 9 minutos na nakaligad sa takna sining launa diri man sa palatuntunan Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa lakyan gyapon ang aton sining ikaduwa sining topiko. Kay kung inyo pa madumduman sa tinalikdan sini may nadlaw, may nagluntad sini nga sunog dito iya sa may istansya port. Nagresponde ang Bureau of Fire Protection apang ginapayag sining nakitaan sa diferensya or depekto ang nasambitan sining fire truck. Tini karon subject for investigation sa Bureau of Fire Protection 6. Standby kay check naton ang dugang mga balita kag impormasyon sa pagpanghusisa man kaupod diri sa kay Bombo Sandy Balogo. Anong nakita sa BFP 6? Kag may salabton bla ang Estancia Fire Station. Standby sa aton sini magkasimano. Check naton this time nag-standby sa aton sini nga linya si Bombo Sandy Balogo. Bombo Sandy, sa report, please go ahead. Bombo Champ, depektibo ang primary kag secondary Quashmaster Assembly sa fire truck sa Estancia Port sang Pulyo 13. Ini ang ginpabutyag ni Fire Chief Inspector Reynan Hicana, Acting Chief sa Operations Division sa Bureau of Fire Protection Regional Office 6, base sa iyang inisyal ng investigasyon sang ahensya. Sa interview sa Bombo Radio Iloilo kay Hicana, bangod sa depekto, wala naka-engage ang power take-off o kung PTO system sa fire truck. Rason nga wala na-transfer ang engine power padulong sa fire pump kag wala nagwa sang tubig ang hose samtang ginpalong ang sunog. Base man sa incident report ng baton sang tawag ang Estancia Fire Station ala 1:26 sang hapon kag nagresponde ang Fire Engine 1 pag-abot ng 1:30 sang hapon sa lugar sang insidente antes magluntad ang mechanical failure. Giliyo naman nga ginpadala ang Fire Engine 2 para magbulig sa pagresponde sang sunog. Sa initial nga assessment, nakitaan nga may gisi ang Quashmaster components nga posible gintunaan sang depekto. Naibalaan man nga ang apektado nga fire truck amo ang unit nga gindonar sang Japan International Cooperation Agency o kon JICA sa Estancia Fire Station sang 2014 kasunod sang Bagyo Yolanda. Galayon naging kayang fire truck sa isa ka lokal o kung sa isa ka lokal nga mekaniko kag liwat nga gingamit gabi sang among adlaw. Padayon sa gihapon ang investigasyon sang BFP 6 kag wala pa gipagwa ang final investigation report samtang ginulat ang otorisasyon halin sa regional director. Yari pamatayan naton ang interview sa Bombo Radio Iloilo kay Fire Chief Inspector Reynan Hicana, Acting Chief sa Operations Division sang BFP 6. Initial investigation lang sang Regional Office 6. As of today, we are tasked to investigate kahapon sang natabo nga sunog sa Estancia Iloilo. Issue nga wala nakapagwa tubig ang aton nga fire truck. So, ang initial investigation nito is there is a malfunction in the primary and secondary clutch master assembly sang aton nga fire truck. Wala naka-engage ang power take-off sang aton nga fire truck, amo na nga wala nakapagwa sang tubig ang fire truck. Fire Engine 1 sang Estancia Fire Station, ang involved sini is ang Mitsubishi Canter nga fire truck with donated ni sang Japan International Cooperation Agency, which is ang JICA sang 2014. At ini sang natabo nga Yolanda. Ang northern part sang Iloilo, so amo to ang pag-donate up. So due to wear and tear, so damo ni saya defective nga mga parts sa aton nga fire truck. So based sa initial investigation, amo na ni ang cause sang delay kag ang malfunction, which is the primary and secondary clutch assembly sa aton nga fire truck. Nabatian si Fire Chief Inspector Reynan Hicana, ang Acting Chief sa Operations Division sa Bureau of Fire Protection Regional Office 6, Bombo Champ.
All right. Ini si Bombo Sandy Brian Balogo. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo Sandy sa imo siniyang follow-up report. Isa karon sa mga mayor nga problema sa pila ka mga fire station diri sa probinsya sa Iloilo ang problema nila sa fire truck. Kung wala na naga-function, may mga depekto na, ang iban sini may edad na. Sa aton sini nga mga kauturan kung madumduman naton sa Anay na-encounter man sa Bingawan fire station sa aton sini nga mga kabumbo ining problema nga kung sa diin hindi na yung fire truck to ang nagaresponde gani sa mga fire call, no? Ordinaryo sini nga vehicle nga ginpagamit sa LGU sa Banwa or sa Bingawan kag may mga fire extinguisher na lang yang ginabitbit ang aton sini nga makatapos ang Bureau of Fire. Ti kung dagko ang sunog, hindi niya siling nga makapalong gilayon sa kalayo ang mga fire extinguisher sa aton sini nga mga kabumbo. Nagakinanglan gid iya sa fire truck. Ini bala makabig naton Banwa nga bangod sa sining mga hitabo mapukaw taman ang pamunuan karon sa Bureau of Fire Protection, no, nga magpangita sa pamagi agod nga maka-procure sa bag-o sini nga mga fire truck. Kay siyempre sa aton sini makuturan wa makitak balomo, no, kung sano ya maluntad ang sunog. Kag kung may ara na sa sunog, dako ra gid nga problema sini karon kag posible nga madamo ang mahalitan bangod man sa sining kakulangan sa equipment para iya nga magpalong sa kalayo. May mga sitwasyon gani kung sa diin sa lagko sining mga sunog nga nagaluntad sa aton sini makuturan. Ginapulihan na gani sa nagkalain sining mga fire station, ginapadala na gani nila ilang sining mga fire trucks. Pero sa gyapon sa aton sini makasimanwa nagakalabutan sila inoras sa pagpalong sa kalayo. Paano na lang karon ang mga kamanuhanan sa probinsya sa Iloilo nga wala iya sang fire truck? Paano na lang ang mga kamanuhanan sa probinsya sa Iloilo nga dipiktuso o kung guba na, no, ang ila sini nga mga fire truck? Alang-alang sini nila iya hakutan sang binalde-balde sini nga tubig kag ibasya lang. Kurang kilala ko pa siya, alang-alang ihiana namon, pasensya sa mga nagapanyaga. No? But the truth remains sa aton sini makuturan, no? Nga isa ini sa pinakadako nga problema karon, hilabi pa sa mga kamanuhanan nga wala iya sang functional, no, nga mga fire truck. Bisan second hand man lang tani nga fire truck kun functional sini Banwa, nga sarang iya makapalong sang kalayo sang sunog sa aton sini karon nga mga kabumbo. Kiti nagahambal gani nga mas mayo pa nga makawatan ka sa masunugan ka. Kiti kung makawatan ka kuno, hindi man na maubos ang tanan-tanan sini iya sang kawatan. Pero kung masunugan ikaw, dako ang tsansa nga ang tanan sini nimo nga investment, ang tanan sini nimo iya nga pinangabudlayan sa isa mo lang kapag pamisok sarang ining madula. Sino ang tawgon sang pumuluyo kung pananglitan, pahilayo lang masunugan sila sa mga kamanuanan nga wala sang fire truck, dipiktuso ang fire truck, guba ang fire truck. Sino ang ila sining tawgon? Si Waterman? Sa aton sining mga kabumbo? Manawag sila ka superhero? Iya ini katungdanan sa aton sini iyang gobyerno. That is why sabahin karon sang Department of Interior and Local Government, sabahin sa Bureau of Fire Protection, no? Sa mga sa ila sini iyang mga mayor nga talatapan, inagakadapat sinatagan sa nagakaigo nga pagtamod, no? Kag subong man pa siguraduhon nga ang tagsa sini ka mga fire station ang mayara
sang functional, no, nga mga fire truck nga makaresponde kag makapalong sang kalayo pananglitan nga may magluntad sini nga sunog. 18 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik na to na Banwa. Ining natabo sini nga pagpang-hold up sa duha ka mga call center agent dira iya sa may area sa nga Bulilao, Mandurriao. Nagdipinsa diri ang police station 10 kay posible na tabuan lang kuno nga malayo, no? Ang presensya sang kapulisan sa lugar kung sa diin nagluntad ang pagpang-hold up. Alang-alang man yang hold upper dito mang hold up lapit sa police station. Sa aton sini magkasimanwa. Anyway, balikan ta na karon sa aton sini nga pagpangalagad lakip na sina diri ining pag-file sang complaint sa Office of the Ombudsman sang AMLIG, no? Batok sa kay Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang. Lakip sila diri si former Cubicol Representative Zaldico, na lakip man diri ang construction mugol, no, nga si Alfonso Tan kag iban pa sinibanwa nga mga opisyal sang Department of Public Works and Highways. Balikan tayo ni sa aton sinibanay nga pagpangalagad sa gyapon sa palatuntunan bombohanay sa uto pagkatapos gilamang sa pila ka importante nga mga pahibalo. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin, pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot order na lutawid sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Kapit ang sarap, kapit ang saya. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 12 to 18, 2026. Siya kagang iyang banda ang magabalik to delight you with their great and wide selection of hit songs sa concert at the Plaza presents Totong Villaruz and his band, kicking off alas 6 ng gabi sa Hulyo 18, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang iga paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases.
Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Congratulations sa isa sa mga winners ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radio at Star FM. Ako si Ronnie Gallo, taga Villahermosa, Pagsanhan, Samar, nanalo ng 50,000 pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 sa Bombo Radio at Star FM. 5,000, 10,000, 15,000, 20,000. 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, and 50,000. Nanalo ako sa proof of purchase na Efficacent Oil. Malaking tulong na ito sa aking pamilya para magamit namin sa aming pang-araw-araw na gastusin. Maraming salamat sa mga sponsors at sa Bombo Radio at Star FM. Basta Radio, Bombo! Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Congratulations sa 1 million peso winner ng Grand Draw sa Buena Mano Salvo 2026 ng Bombo Radio at Star FM. Ako po si Cheryl Teologo mula sa Poroxais, Barangay Sitio, Matinaw, Barangay Bunbon, Butuan City. Ang ika-81 miyembro ng Bombo Radio Millionaires Club, lubos po ang aking pasasalamat dahil natanggap ko na ang aking napalnalunang 1 million pesos sa Buena Mano Salvo Year 20 promo ng Bombo Radio at Star FM ng Bombo Radio Philippines. Gagamitin ko po ang aking napanalunan sa pagbili ng sasakyan para sa aming munting negosyo upang makatulong sa pagpalago nito. Magbibigay din po ako ng 10% ng aking premyo sa aming simbahan bilang papasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya. Maraming salamat po sa Bombo Radio Philippines, Star FM at sa lahat ng sponsors, lalo na sa Mr. Chip ng URC na ginamit ko na proof of purchase. Inanyayahan ko ang lahat ng patuloy na makinig at manunood ng FB Live YouTube channel ng Bombo Radio Philippines at sumali sa mga promo ng Bombo Radio at Star FM dahil totoo at lehitimo ang mga papremyo. Baka kayo na ang susunod na maging milyonaryo. Star FM, it's all for you. Basta Radio Bombo #1. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inisang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka Bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw.
Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 80% pa ini nga mas makinot sa enerhiya. Kung nagabiyahe, dalang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo,
padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para sa week number 2. Week number 2 kita subong sa aton sining mga kauturan. Week number 2 aton sining market draw pagpatigayunon aton sa Lapas Public Market sapit sa 18 Sabado ina nga adlaw. Sabado ina nga adlaw dira kita sa may Lapas sa Public Market aga pata. Lasay isang aga. Para nga timing gid sa inyo siniyang timing gid sa inyo sining pagpanyenda dira. May mga sampling man dira aton sining mga sponsor. Hindi man kamo magutman sila dira sa aton sining mga kauturan. Padayon lang sa aton sining mga kabombo sa paghulog sa inyo sining mga entries yari ang mga produkto nga dapat sinin ninyo itipunon para sa maka-intra kamo, no? Makapasakop kamo banwa sa aton siniiya nga swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM, the biggest promo of all time. Sa aton sinima kuturan, ang kinahanglan nimo, Sarsaya Oyster Sauce. Sarsaya Oyster Sauce para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachet sang Sarsaya in 30 grams sarang nangamangin. Proof of purchase. Omega Painkiller, tuloy-tuloy lang ang galaw with Omega. Isa ka cup o kung ining takop niya o kung ang paper label, hinahinayon nyo lang ang pagpaksi mo na Bisan ano nga size, sarang na nga mangin proof of purchase. Oro kan maayos ang buhay mo. One product sticker kon kupon nga nag-aangkon sang tanan sini nga Bombo promo title sarang nga mangin proof of purchase. Dr. Wong's Papaya Bright, Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Feel na feel, mapapa-yes ka sa Dr. Wong's Papaya Bright Whitening Soap. Yes na yes sa bango, presyo at puti. Isa ka empty sachet. Sa mga kabombo naton, puti, long envelope. Puti, long envelope. Puti, long envelope. Dira nyo ibutang ang inyo sining nga mga entries or ang inyo sining nga mga proof of purchase. No? Puti, long nga sobre. Butangan sang pangalan, edad, address, contact number, week number 2 na kita subong. Name of proof of purchase, tipili ka na to sa gindiga ko, ginasimo, ginambal ko dre. Signature, pirmahan, kag Bombo Promo Title. Ang Bombo Promo Title is swerte sa palengke 2026. Ibutang mo na ng address. No? Care of DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ihulog sa mga Dropbox centers sa palibot sang syudad sang Iloilo sa probinsya. Abing libot na sang patrol mo. No? Kada Webes nagalibot na sa aton sini nga mga kabombo. Kung ikaw makaingagaw, hindi magkabalag ka, pwede kagin makadirekta diri sa stasyon sang Bombo Radio sa paghulog sa imo sini nga entries. Dalag ko mga papremyo ta, istoryahan ta na karon diri sa aton sini paday nga pagpangalagad. Check one this time, balita ni Bombo Jomar Villa. Ano abi kayang hold up na tabuan nga layo sa police station? Rason nga natigayon ang nasambitan sini nga krimen. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Bombo Jomar, please go ahead. Nagdepensa diri ang Police Station 10 tuhoy sa tatabo no sining hold up incident sa may area sang Bulilaw sa distrito sa Badoria no sa Dablag lang na tigayon diri no makuha sa sining biktima nga call center agent ang ginapayag 95 no at 1,000 pesos sining kwarta kung sa ninti ginatudlo sila tatlo ka mga suspitsado ang involved no sinin sabit sining insidente samtang nga nagabantay ini sa sang jeep bubutsamp no pauli kung tani sa may parte probinsya sang Iloilo. So pagyangot ri sang Bombo Radio sa Police Captain Lester Oliveros ang Cebu Police sang Police Station 10 sa Banduriao iagin payag ng una nga tibangod nga away sila makaresponde kilayon sa nasabit sining insidente. Bubusam kay ang ila sining patrol abi nga on duty roving no so ay man bot silikon nga nag-TN sila kay every mga isa ka oras nagasaylo sa isa ka lugar o sa isa ka area nga ginakabig man sila karon area of concern no sang Police Station 10. So sunod diri sa tungdan ang natabo sini kay that time sang na
tigayon ini ang hold up incident do mga past 8 a.m. Ti timing gid kuno nga do naka pull out ang patulokag na saylo sa pihak sining area. May kantanan man sila sining police visibility bumutsam no. Dugang pa sang natungdan medyo ulihi na gid man ang ila sining pagresponde kay ang biktima after kuno ini siya nga na tigayon sining ma-hold up. Bumbutsam po na kuno ang ginreportan dito sa Police Station 5 na sa may Mandoria Plaza Tubla. So after sina nagpauli pa kuno no, nagpauli pa din siya sa may Banwa Caliganes kag nagsugid siya sining pamilya. After sina pagbalik niya do mga pasado na mga launa sang hapon sa moment mismo nga daw nga natabo ning insidente. That's the time no nga naka-report ini sa bahin karon sa Police Station 10 sa Mandoria ti aboto nga after nga nakabaton sa information gilayon man sila nag-conduct sa follow-up operation sa nasambit sa ning area kung sa dinti na tigayon to nga usisa no ang isa to ka binobdidad niyang tutudlo may kantanan sa ning insidente bambutan pero tigin confirm man to sang mismo biktima nga do hindi to ang minor de edad ang nagpangamot no. May gin-present man silang isa ka individual nga moto si alias Dugong nga gin-interrogate man to sa barangay hall kag based diri sa initial information nga agin confirm no sang biktima nga ginapay kamoto siya ang nasambit sining nagpangamot gid sa pagkuha siya sining bag bumbutsam ugaling ang isa karon sa gid na lantaw sang otoridad kay do mahinay no ang coordination actually kahapon pa ni kuntani no nga ginaloman kuno sa Station 10 nga mag-surface ining si kuning biktima galing hasta subong no way pa ni siya kadto sa bahin sang autoridad nga mo manitan kuntani ang ginalantaw nga at least nga do mamadasig bla ang pagpatigayon sa operation kun ang pag-participate no ako nang pag-coordinate man mismo sang biktima madasig sa bahin karon sang otoridad agod nga mapanabat ko si tong individual nga sa likod sang nasambit sini nga insidente bumutsam. Matandaan sa mga kabombonaton nga ang ining biktima ti nagahulat no sang jeep sa kilid sa dalan kung sa ring ipalapitan sa tatlo sini ka mga individual pilit no nga kuwaon ang sini nga bag nga dala kag dati kayo no nga nakuha to kung sa ring nasunod ang pag-auto nga withdraw nga kwarta o kuntani para to sa tuition kag konsa para sa kinahanglanon sa sulod sa balay kag subong man ti ang kwarta halin pa to siya sining ginikanan halin sa luwas sang pungsod bumutsam. Aribla pa bati no ang naging kabahin sa pahayag ni Police Captain Lester Oliveros ang Chief of Police sang Police Station 10 sa Bentalibos sa Bombo Radio. Oo, ang atong kapulisan narada ko kaysa no, siguro kasi nakasaylo lang sila kay nakasaylo na sila sa area no. Oo, nakahilingan lang siguro no. I see. Pag-responde nyo, ano kalawig na sir sa natabo after na? Hapon sa nato no, kay pagkatabo ko na sa incident dito pa siya sa Station 5 nag-report. Pagkatapos siya, nagpuli pa sa kuno sa lugar dito na nagdito na sa kay nanay niya. Kag ano na to, mga launa na sila kabalik sa barangay. Ito pa sila na sa barangay na kanto. Dayon dito sila nga sa barangay nga dito nanay sa report. May mga adjustment ka mo sir sa duty yung sinisir after or sa deployment? Oo, nga duty na no, nga po na ITBC o ang patrol ka na. From time to time, adjust sila na dala lang na sila kalibot no? Sa Kratas, tabok sa ISL, dari sa may monkey bar, balik dari sa may, dari lang ni kalibot ang isa kapatrol natin. Kamo baguhon ko sir? Why naman kamo adjustment sa duty? Ang adjustment sa duty is always na yung adjust na to, no? Pati nga ito, galing yung mga office personnel, ginapakandak na ito sa 2 hours na bit patrol ng safety. Anong sarang mong panawagan, sir, sa mga suspect? Sa mga suspect, no,
sige lang, kay may chilbogin na madakop na sila, no? Sa mga biktima, lalo na kung may mga dagpo na mga dala nga kandidato, hindi pag-isuga lang amo na nga kwan. Kay malay nato, no, damo nagamata sa atin, dira samtang galidro kita. Kung pwede may upod or mag-taxi, papuli, kung siguro kadako nga kwarta dala mo, PhD ka lang. So, kung may upod, upa-updan yun, para may at least, kung may munang aksidente, may mabulig sa imo. Ang sa minor nga ni sir, ang sa biktima ni din ako ito nga do amo to kadako kwarta niya. Ano? Amo to kadako ang kwarta niya gid na the time. Wala ka idea, no, kung ano nila o nga amo to kadako according sa iya. Kwarta ko na to sang iya nga nanay, no, nga isa ka OFW. I see. Na batian si Police Captain Lester Oliveros ang Cebu Police sang police station na 10 bumbutsam sa aton sini nga mga kabombo. So bumalik karon ang ginapaligban mandugang kung paano nga ka-coordinate ining biktima sa kapulisan kay ang initial nga gin-confirm man sini ang itong suspect nga ginatudlo sini nga nagpangamot pero nagakinanglan sa dugang pagit sini kapalap ang otoridad sa sining nasabit sini karon nga biktima. Ang ginalibugan sang ulo ko Bombo Jomar, nag-report man sila sa pulis pagkatapos ang natabo. Galing kay sa Police Station 5. Hindi na sakop sa jurisdiction sa Police Station 5. Now, ang pamangkot ko, nag-anong Police Station 5 dayon? Ate, amo na ang isa to sa gin-mention dere nga nag-report sa Police Station 5. Ang Police Station 10 hapon na lang nakabaton kay hapon na to naka-coordinate sa ila ang biktima bumutsam so tendency sila nga posible nga duway man siguro basi ko duway naman nakatimbre to ang Station 5 to sa Station 10. Sino Chief of Police sa Police Station 5? Do si Police Captain Amado Blamo. Police Captain? Police Captain Jobert Amado, sir. Mangkuta dabi ang mga investigator mo kung sino tong ginreportan sang duwa ka biktima sang ginulda po kag nag-ano sila dayon? Kay kumo hindi iya jurisdiction sa Police Station 5, why na sila may ginhimo? Ano ara kita ya subong sa tsimpo nga ang mensahe madakop ka pa sang pating, ilikiton mo sa papel or sa dahon sang lumboy, ibutang mo sa sing-sing nga nagakonektar sa TL sa pating kag ipaluparon ang pating pakadto sa Police Station 10. Amo na? Do kagaguha now? I-check na ni Cardogang ang mga information Bambutsam. Kag pas pagaw bantos biktima, basi kundo na kamono man sabi nga ti kami na lang to ma-report sa Station 10. Muto ka basi doy da man naka-inform tong Station 5. Dapat mayara sa ginatawag nga proper coordination. Or advice man lang abi, ay, ma'am, sir, hindi na sakop sa amon jurisdiction, iyan ka Police Station 10, ti pwede ka mo namon nga ma-escortan, nga dalon sa Police Station 10 kamo. Or kung hindi gani pwede, kung wala available nga patrol, ti pwede ka mo makakanto lang, ma'am, sir, sa Police Station 10. Pero ti, why get? Ay, lilintukin siya, Tiabo to, dodag police, ako nanis laganes, kag pagbalik to hapon, daw mo patumpay report sa Station 10. Bambutsam kag momentong tayong madunag patigayo na lang isang follow-up operation mato sa area ang mga personnel sa Station 10. Hapon na nag-follow up, anong nabta nila to? Ati, abot na nagpungusisa to sa lugar, may pila to ka mga game percento nga individual, pero ti una, doon ay matugin confirm kay hindi man to ang nagpangamot. Ari pag yun mong Jomaro, di bala mayara nakita sa ginlunsyar nga 911 emergency hotline para ma-coordinate ang tanan nga communication sa concerned agency. Ti why pagidya sang proper coordination nga ginatawag? Ati balon tabi ko na nung natawa na Police Captain Jobert Amado, sir, base ko nang imo sini nga mga personnel na nagaskater man lang, pang bakula na lang
Pang sikare At ilang taon tani kay stricto man nga daan si Captain Amado mo. Oh, Colonel Parilla, sir. Oh. Hindi ko talaga gusto ihambal at saka baka ma-open yung mga pulis mo. No? Sala yung police station na sinugiran ng mga biktima ng hinuldap. Kasi akala nila sa police station 5 kasi Mandurriao Plaza yung nilantaw nila sa pagka hangop-hangop ko lang, Colonel Parilla. Pero pagkatapos ng report, anong ginawa ng investigator or that time yung kung sino yung mga concern dyan sa police station 5, anong ginhimo nila? Yun yung mga palamangkutano nakin na Colonel Parilla, sir. At sa mga ganong bagay, lalong umiinit yung ulo ko. Tapos may mga 911 na tayo ngayon, tapos wala pa yung proper coordination. Yun nga yung tinanong ko kagina. Yung pinamangkot ko na ano ba? Yung time ba, yung tsimpo ba natin subong na kagaya nung unang panahon? Na dadakop ka pa ng pating o kalapate? Tapos ililikit mo pa yun sa dahon ng guyabano yung mensahe na iwan ko kung anong mensahe nyo. Tapos ipaliparin nyo yung mga pating. Pating, hindi lumilipad, lumalangoy, kalapate pala. Anak ng tinapa, Colonel Parilla. Tabo na, no? I-check nyo yung mga tao nyo, baka nagskaskater lang dyan. So, isa to sa ginatanawagan man nga kung paano nga ma-identify ini ang mga involved sa mga individual. And I hope na babatian din, ni Police Brigadier General Tuanyo to, yung sinabi ko, tinagalog ko na alam mo naman Jumar Bubu Jumar. Pagdating sa Tagalogin, that's my expertise, Bubu Jumar. Alam ko, expertise mo din yan. Ko, parang mo na yan. No? Come again? Parang ganyan na. Parang ganyan. Yun naman pala. So, pamanang yung last part ng report mo, Tagalogin mo na para marinig ka rin ni General Tuanyo at ni Colonel Parilla. At yun lang yung panawagan na bumutsap na kung paano na ma-identify yung mga suspect doon. Mas magaling ka pa ata na magtumagalig sa akin Hindi ka lang naghahambal. Slight. But seriously speaking, Colonel Parilla, you should take a look on dapat i-check mo kay may mga 911 na kita, di ba? Dapat may proper coordination kung tinaktuhan to kung tani dayon. Sa mga latest paputsam direkta ko sa bahin sa police station number 10. And this is si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country. Master Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imong sining follow-up report. Ligan to pila kadlaw, milyon ang balor ng shabu nga na by bust. May ginhold up. Sus. Ano na lang niyang plastada di sa syudad sa Iloilo do nagapraligbos na yang balahibo ko magamos ni. Gadamong drugista. Nagapangisog na ang mga kriminal in broad daylight. Lasotsoy midya sa aga. Damo na nayabugtaw, damo na sa nagahurulag dira pa ngati isa sa mga pinakamasako sini nga lugar. Distrito sa Mandurriao, barangay sa Bulilaw. Rasunan lang kita sa nga, ay no abi kay nakalakat lang yun yung nakadeploy na nga pulis Hindi na blaser. Lugay ako. Kung mga kilala ko pa nga mga dumaan nga pulis, rason. Ang realidad sila diraya, amo sinimanwa, no? Nga wala punaw, wala hadlok. Bisan minor de edad nga magkomiter sang krimen.
Kay nahikay sila sa aton siniya nga kapulisan. Ti sa kapulisan ta sa bugos nga puwersa sa Iloilo City Police Office. Pamatud inyo nga sala ang ila siniya nga paghangop. Pamatud inyo nga dapat respetaron kag kakulbaan sini nila ang mga personnel sa Iloilo City Police Office. Sang bugos nga puwersa sang ICPO nga hindi sila magtiaw-tiaw nga magkomiter sang krimen. 53 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Magluwas sa mga sa kay Congressman Jojo Ang sang Uswag Party List. Former Representative Zaldico, may mga opisyal pa sang ahensya sang gobyerno ang nalakip sa pasakan sang complaint sa Office of the Ombudsman may kantanan sa kontrobersyal nga mga proyekto sa probinsya kang Antique. I-check naton ang follow-up report ni Bombo Erica Pioquinto. Kay na-interview sila diri ang tiglawas or ang Legal Counsel sang grupo nga Amlig nga amo iya ang nag-file sang complaint batok sa mga respondents sa Office of the Ombudsman. Ti gindangop man nila sa concerned government agencies ang ila siniyang mga problema, but do ginapawalaan man lang kuno. Yan pamangkot sini nga ginapawalaan. Anong rason? Why na sila sang may mahimo pa? Nag-file na lang sila sa mga nagakigo sini ang legal complaint. Momo Erica sa report, please go ahead. Bis ang himatanan ng mga maleta, nag-abot sa Office of the Ombudsman ang chairman kung iban nga miyembro ng Amlig Antique Alliance agud mag-file sang kaso may kaantanan sa pila ka mga construction projects sa Antique. Naangot man sa amo nga kaso ang mga pangalan ng Uswag Party List Jojo Ang, amo man sa Saldico kag Alfonso Tan. Ini nga pagpasaka sang kaso ang nagalaom nga mapasabat ang mga mataas nga opisyal sang gobyerno kag mga corporate executives nga ginaaligar may violations of environmental laws, procurement regulations, anti-graft and land use laws may koneksyon sa DPWH infrastructure project halin tuig 2019 tuig 2025. Ang mga maleta ang may mga label nga 145 million pesos, 192 million pesos, 148 million pesos, 95.5 million, kag 93 million. Ini na mga label ang nagarepresentar sang balor sang project na nalakip sa mga papeles nga unod sang maleta. Sa interviews sa chairman sang nasambit nga alyansa, ginpahayag nila na gintisting nga nila nga mangayo sang bulig sa mga nagkalain-lain nga sektor sang gobyerno, apang wala sila sa nakitaan nga aksyon, amo nga nagtulod sa ila nga sila mismo ang mag-file sang kaso. Gindugang maniya nga umpisa pa lang ini kag madamo pa sila sang kaso nga igapasaka, may kaangtanan sa pareho lang nga problema. Aton pamatian ang pahayag sang chairman sang Amlig Antique Alliance. At kami sa Amlig Antique Alliance nag-support lang sa mga complainants nga private citizens sang mga Antiqueños nga nag-file, nagbuhat sining mga complaint affidavit sa mga projects dito sa Antique. Ang isa sila ang Esmeralda Seawall Project sa San Jose, ang isa sa Pandan Bahay Road, ang isa sa Valderrama to Lambunaw Road, may man sa Lawaan, Barbasa Lawaan, Bugasong na Road Network, may man sa Lawaan, Duwa sa Lawaan. So limating a project tanan. So this is only the first wave. Damo pa kami i-file. We are preparing, maybe next week we'll be filing again. Pero basi dito na kami sa Manila mag-file. Yung complaint is, may damo nga violation. May environmental violation. Okay. So violation sining ECC, instead na dapat ECC na, CNC ang ginahatag. Ginakuha nila sa EMB. Na dapat CNC. Anti-graft and corrupt practices na violation. Well, ang mga respondents diri, ang mga contractors, ang mga
public officials nato sa DNR, PNP, and DPWH. Kung sila at the time of pag-start ng project, sila ang regional director, kang subong wala na sila, so they are still included in the complaint. Including ang mga engineers. Maski nag-retire na, no? So, amo na. So, lato na natin, ano ba ang findings ng aton ombudsman. Siyempre, ma-undergo ko siya sa preliminary investigation and depende sa ila kung ano pang ilaman nga action because siyempre ang mga projects ngayon malaman natin nga gina-endorsement sa mga politiko, endorsement sa mga kung sino nga claim na ako ni project, this is gindala ko ni Santike, nga mo ni. So, mo na, no? Pero wala sila ma-involve as respondent. May mga LGUs man mo mga presa San Jose. Siyempre, ang LGU San Jose na part of the respondent. No? Pero not no specific name sa ila sa LGU. So, depende na sa ombudsman kung sino ang ila padala. The contractors, siyempre may corporation sila and they are part of the corporation. Either board of director or officer of the corporation. Sa tanan sa 91 contracts, it is more than 7 billion. Ang subong dala namon, amot kayo na, no? Indicate dito, di ko lang masologit. May 143, may 95.5, may 92, no? So amo to, may amo na nga subong niya, isa lang naka-contract. Amo na ang iya nga contract cost. Contract ang fund sa amo na nga contract. Well, sa una pa, no? Dugay na. Sang nag-start kami sa amo ni nga paglantaw sa amo ni nga mga projects na questionable, padala na mo sila sa letter. What's na their action? Since then, it is the loudest silence. How about because, the DPWH? Well, the DPWH, nag-reach out na sila nga muna. Kaligiti, ang DNB, ang DNR, nag-technical conference man dito. Kaligiti, do hindi kita concrete na action ang ila gina-respond no, sa amon nga mga gina-pangayo o gina-petition sa ila. First wave pa lang ini. And there are many other cases to be filed. Thank you, sir. Nabatian ang pahayag ng chairman of Amlig Antique Alliance, Bombo Chong. All right. Ini si Bombo Erica Berganyo Piaquinto, and this is Bombo Radio Philippines, your number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Erica Piuquinto sa imo siniyang report. Una pa lang ning hugnat or first wave sa mga kaso or mga complaint file sa Office of the Ombudsman. And ang next wave kuno posible dito na iya direkta sa Talatapan, no? Sa aton sini nga mga kabumbo dito sa may Metro Manila. Kung sakto pagkabati ko sa aton sini mga kabumbo. Isa sa mga proyekto amoning Coastal and Esplanade Project sa San Jose de Buena Vista nga nagapakatubang sa court issue temporary environmental protection order, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay nag-encroach ini sa marine protected area, no? Nagapamahog ini sa nesting ground sang mga bao, no? Kag iban pa nga mga marine life sa aton sini nga mga kabumbo. Kulang man ini sa foreshore leases, environmental compliance and certificates or environmental compliance certificate ECC. Ang 5 kaset sang project ining Sunwest Lawaan Mountain Road Project. No? Ang valor niya sini 636 million. No? May notice of violation ini halin sa DNR EMB kaga nag-proceed bisan why sa Environmental Compliance Certificate or ECC. Ang San Jose Coastal Road kabahin sang dako man iyang infrastructure ngati ang Amlig Antique Alliance sa maning nag-file sa complaint. Sa aton sini mga kabumbo nagpakamalaot sining nasambitan nga mga proyekto. Why sa mga nagakigo nga permit, no? Kag hindi transparent diri ang paggasto sa pundo.
ining Panay East-West lateral road, Lawaan Tapas Road. Imagi man ni sa sa tawag nga ni Kabukiran. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo kay sandig sa complaints mayara sang ecological disruption, siltation, kag wala sa mga environmental clearances sa mga protected zones. Oh. Kakita man kita malita diri sa Iloilo. Pero unod dyan yung dokumento para nga mag-file sang complaint dyan sa Office of the Ombudsman, no? Abi ko anay kung kwarta na. Dugangan naton ini ha, alang-alang na ginaton sini ka tsimpo, abi. Diri sa aton sini ka pagpangalagad siguro, ang good Diyos, tugyan ko na lang kay Tita Reg. Oo. Sige, standby na ka ba sa kapon lamang program, kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Momot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo sa manenayang hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na lutawid sarsaya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Kung nagabiyahe, dala ang salakyan, planuhi ang ruta, kag tingbo ng mga malipot nga ruta, kag isahon na lang, agod makakinot sa gatong. I-schedule ang biyahe nga off-peak hours para ma-minimize ang inoras sang idling sa traffic. I-practice ang carpooling kung mahimo pa lang para mabuhinan ang numero sa mga salakyan sa dalanon. Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guwapa ka, stress tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 12 to 18, 2026. Sa kagangiyang banda ang magabalik to delight you with their great and wide selection of hit songs sa concert at the Plaza presents Totong Villaruz and his band, kicking off alas 6 ng gabi sa Hulyo 18, Sabado.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang iga paraffol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Hulyo 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems sang aton nga pungsod. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kasirola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamagan man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha? Kay basi na budol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit. Masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o ng tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imo palibot. Limitahan ang pag-charge sang devices. Hindi pagpabayaan nga naka-plug ang phone, laptop o kung tablet kung puno na ang battery. Patyon o kung i-unplug gilayon kung tapos na. Makakinot ini bisan gamay lang per device. Ilabi na kung madamo ang empleyado sa opisina. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas ang ikaduha sa pinakadako nga exporters ng saging sa bilog nga kalibutan, sandig sa United Nations Food and Agriculture Organization. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo. Hello, hello. This is Tita Regine and we're back para sa kahapon lamang program. And today, mag-enjoy na naman kita sa mga beautiful stories nga ari diri nga aton nga nabaton. And pero pasensya sa iban ha, kay pang pasunuron talang ang mga stories nga aton nga na receive diri so that ay sa may magalain sang buot dira. Anyway, I'm happy to be back. This is Tita Regine of the Nakikita sa Sininga Hapon. And to those nga may ara sa mga istorya. By the way, thank you, Gid, ha, sa mga nagpadala sa ilang mga stories bawsan tambak. Salamat, Gid. And to those nga may ara man sa istorya nga natapos na, you can email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede gid nga sulaton ang mga kasaysayan na dan ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Dito na pagpadugayon ng makarami tayo. Here's Jonel Gavin para sa ating ambahanon sa inyo tanan. Bilanggo, welcome. Sa kahapon lamang program, kaupo din nyo si Tita Regine. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahag mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahag mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingay, di maka
sadla sa pagkakasalan. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na maksan ang umaga. Di makahinga, di makatuwid, at bilang ko sa dagat na apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaklit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Jonal Gavin Bilanggo. It is now 2:20 in the afternoon, and before kita mag-start, basta sa ating makasaysayan, may pabuenas anay kita. We're going to announce our special draw winner sa sining ang mga inoras sa ating promo Swerte sa Palengke 2026. Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Naglakip sa proof of purchase nga R. Floretti Copon ang atong winner, 73 years old, taga-barangay Dungon C, Mandurriao, Iloilo City. Congratulations sa imo, Teresa Sionel. Once again, our special draw winner amo si Teresa Sionel sa barangay Dungon C, Mandurriao, Iloilo City. Kag magadaog sang 500 pesos nga cash kag special edition nga transistor radio sang Bombo Radio. Congratulations again, kadto ka na diri and claim your prizes. Alas 2:21 na ang ato nga oras. Let's go straight sa pagbasa sa inyo. So ato nga first story sa sini nga hapon, why na code name, a real name gid ang iyang ginbutang diri. From Trinidad, Mabulak, Sangkulasi, Ahoy. Salamat sa mga pictures. We're going to show them after sa pagbasa taas ng imo story. Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa tanan nga katapos ang Bombo Radio ilabinigid sa imo, Inday Regine. Ari ang kasaysayan ko. Senior na ako, 70 years old, pero wala kami sang kuryente. Diri sa bukid, kingki lang ang amon suga. Tag-10 na ang litro sang gas. Mahal, no? Inday, kinasal kami, 1981. Kaya nakabata ako, 5 ang babae, kag 1 ang lalaki. 2021, napatay ang bana ko, kag 3 na kami sa balay sang subang ko nga may sakit nga epilepsy.
2021, nagpa-hospital kami sa bata ko nga lalaki. Ginoperahan siya sa appendix. Wala siya mahimo, kay ginhambal sa doktor, may TB siya, kag may pneumonia. In the Regine, 2016, nag-inuman ang bata ko sa balay sa pakaisa niya. Nagabi na, wala pa sila makapauli. Inday, napatay ang bana ko sa 2021, kag 3 na lang kami sa balay. Ang bata ko nga lalaki, wala pa nakapauli, alas 12 na. May nagtawag sa akon, hambal niya, na disgrasya si Nunoy, ginlabo siya. Wala na ako matulugan, pag-aga na. Alas 4 pa ako naglakat, balan mo Inday, ari sa bukid ang amon balay, 4 kilometros ang lakton, para makalabot ka sa may pamalay. Wala gid ako sang kwarta, nagpanghulam ako sa akon kilala diri. Gindala ang bata ko sa Iloilo. Hinday ang pilas niya sa guya, sa ulo, kag duha ka labo sa liog. Hinday maayo nakasurvive man siya. 2021 na hospital naman, wala gid mag-ayo. 2026 January, na-admit naman. February 10, gintubuhan siya. Nagpuli kami sa March 28. April 2, napatay siya diri sa balay. Inday ang masakit nga daw gusto ko lampusan, hindi ko gid mabaton. In the Regine, ginhimuslan nila ang bata ko kag nagbusong ini. April 17, nahulugan siya Inday. Ara man ang lalaki, pero ginpa-blatter ko sa barangay. Wala gid sila kaluoy sa babae. Duha pa sila ang naghimulos. Inday, duha na lang kami sang bata ko. Ang trabaho ko sa aga, magama sang kawayan, himuon ko nga alat, kalalaw, bularan sang isda, pugaran sang manok, para may ibakal bugas kay isda. Pero ang importante, magtanom sang saging kag mga pinya. Ara Inday, makita mo kung ano ka super bugat. In the Regine, pasensya na kapoy na ikaw sa pagbasa. Palihog Lunes lang basahon, kay wala ako sa radyo, nagapamati lang ako sa ubos, kay malayo ang akon balay. Madamo nga salamat, Trinidad Mabulak, sang Kulasi Ahoy. Walo naging sa tanan, nagapangayo man ako sa pasensya sa imo, manang Trinidad. Way kita Lunes, Martes, kag Miyerkules, bangod sang impeachment trial. So, nagabalik kita sa pag-program Thursday, Friday, and Saturday. But I really hope nga ara ikaw dira nagabantay sa gihapon nga mabasa na nato ng imong story. And yes, may mga pictures ikaw ang ginapid diri, but pigamay lang ako nga itugda man sa imong gin padala diri nga sulat sa aton. Salamat, no? Nga ti sa grasya. Grasya gini na iya, nga sa edad mo nga ina, masarangan mo pa ang magpananom sang pinya, sang saging, kaya mo pa ang magama sang kawayan, kag himuon nga alat, kalalaw, kag kung ano-ano pa. So meaning, gingrasyahan ikaw, sang maayo nga lawas, kabakod, kag ang imo kapisan, nakabuligid, sa imo sang dako, para masarangan mo gihapon, nga buhion ang imo kaugalingon. Mabakod man ikaw, bangod na lang puwasan mo ang tanan ng mga pagtilaw sa imo kabuhi. Napatay ang imo bana, ang imo anak, kag ang imo anak ang babae ginhimuslan. Apang sa gihapon, ara ikaw nga nagatindog, kag padayon nga ginapangatubang ang tanan nga mga pagtilaw sa imo nga kabuhi. Kung ang iban, basi nangin broken na. Pero ikaw, mabakod sa gihapon nga ginapangatubang ang tanan, bisan pa ano kasakit ang ginabilin sini sa imo. Padayon lang sa pagiging mabakod, kagabay, kung ano naman ang mga tika nga imo ginhimo, para mahatagan hustisya ang natabo sa imo anak ang babae, makahatagid sa maayong nga resulta para sa kaayuhan sang imo anak. Kabay nga ang hustisya kag bulig, gaya ginapangita ang mahatagid sa iya. And yes, believe ako sa kadalagko sa inyo tanom nga pinya kag saging. Palihog i-show nato ng picture. Sa picture, ang iya bata sang buhi pa ini, no? Nga hawak sang mga pinya. Kag kadalagko gid man sang mga pinya.
kag kabay ha nga magpadayon nga mag-yield sa maayo nga bunga ang inyong saging kag pinya nga ginatanom para padayon man nga matususan ninyo ang inyong adlaw-adlaw nga panginahanglanon. So padayon lang sa pag-ampo, pagpangamuyo, kag dugangan pa ang inyong kapisan. Salamat Gid for sharing with us your story, Manang Trinidad, Sangkulasi Ahoy. May iban pa nga pictures, pwede na ito nga ma-show or na-show mo na siya tanan. Okay, that's one. Arang iya nga bata, nagakapot sa timya. Nga ka mga dalagko katama. May iban pa. Sang na-hospitalize ni ang iya nga anak. Ang picture, kag sang gintubuhan. Anyway, salamat gid sa liwat sa imo Manang Trinidad. Oras naton, it is now 2:29 in the afternoon. Padayunon ta ang pagdulong sa inyo sa makasaysayan diri sa kahapon lamang program sa atong nga pagpanumbalik. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Mag-practice ang mulching. Ang mulching, amo inaabala nga tabunan mo ang duta sa palibot sang tanom gamit ang mga laya nga dahon, agud nga sa tion nga bunyagan mo, hindi madasig ang pag-evaporate sang tubig. Mas ma-absorb sang ugat ang tubig, kag mas ma-improve ang plant health. Daw kaangay man nga ginahatagan mo ang imo tanom sang habol bilang proteksyon. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya. Paborito mo man bala kaunon ang prutas nga saging kabombo? Nakahibalo ka bala? Nga ang Pilipinas. Kita diri sa KLP and this time basahon ta ang poem Tula from the Palomar Children sa Santa Barbara. Dear Tita Regine, good day everyone. Sending po atula kung pwede mabasa tita sa Huwebes, July 16. Ari na ang tula may pamagat, nanay palangga kagidnamon. Dako nga kalipay, may tawgon kami nga nanay. Mag-asikaso, pulaw bugtaw sa amon. Nanginanay kag tatay, kay wala si tatay sa poder namon. Amon nasaksihan kag nabatyagan, adlaw kagabi siya lang ga isahanon. Magobligar sang tanan nga obligasyon. Luha sa mga mata nagailig nga wala sa lambiton. Kapigaduhon kag tanan nga pag-antos iya ginbaton. Kabudlay kag kapiot sang iya sitwasyon. Kamigid na luoy kay nanay, kay tama siya kaniwang.
Halos adlaw gabi, migraine nagaatake. Bangod kulang sa tulog kag wala pa huway. Salamat sa Ginoo nga iyan nalang puwasan tanan nga problema, ilaminigid financial. Ang mahambalang namon, si nanay mabuot, mapisan, may malawig nga pasensya, mapinalanggaon, kag maatipanon sa amon nga anom. Kag ang tanan, iya ginsalig sa Ginoo. Ginpangayo ang maayo nga lawas, kag kapagsik, kagayahan siya sang husto sa tanan nga oras. Nanay, palangga kagid namon. Bisan diin man kami padpadon sang swerte namon. Ikaw lang gid ang sa isip, kag sa amon palatyagon. Hindi gid pwede nga ikaw kalimtan kag baliwalaon, kay ikaw naghatag kabuhi, kag kami imo nangin inspirasyon. Nanay, katamis ang biton, bisan tigulang ka na, may nanay kami nga pagatawgon, kag pautwasan sa mga problema namon. Ikaw lang gahatag sang kusog sa amon. Salamat gid sa pagpalangga mo sa amon. Nanay, palangga kagid namon. Ginpadala sang Palomar Children from Santa Barbara, Iloilo. Salamat man sa inyo gin-share diri sa aton, and I'm sure nakalugpay gid ini kay nakahatag kalipay sa inyo nga inuway basi teary-eyed na da si nanay ninyo. Anyway, Palomar Children, salamat gid. And then let's go to another story sa sining nga hapon. Nagkakatingala ako. Ang mga letter senders daw wala na nagagamit mga code names. Diretso na sa mga real names with matching apelyido gid. Sige, basahon ta ang sulat ni Edita Tagama sang Kalaparan, Arevalo. Dear Inday Regine. Una sa tanan, kabay pangayara ikaw sa maayo nga lawas, Inday, isa man ako nga tagpalamati sang imong programa. Sa nagaedad ako sang 30, madamo ako sang ginsudlan nga religious organizations. Dahil sa nag-eskwela ang ako nagot sa Capiz National High School, nagapalibog gid ako, kay bisan ipamasahin niya, wala gid. Gani gid pamangkot ko siya, kung mabaligya siya sang tinapay, Sabado kag Domingo, kag nagsabat siya, huo. Gani nagkadto ako sa friend ko nga tag-iya sa panaderya. Nag-volunteer ako sa pagputos para ibaligya niya sa 2 ka adlaw. Kag kun Domingo, mag-aabot ang barko, nagapangita siya sang hanito kag magsaka sa barko kag magpangita sang pasahero. Kag sa 2 ka adlaw, libre ang iya pamasahe. Sa kaluoy sa mahal nga Dios, nakagraduate siya sa Capiz High. Nagsiling siya, Nay, bisan wala kita kwarta, may eskwela gid ako. Sabat ko, oo, kay suportahan ko ikaw, kay maestar ako sa tawo. Pero maayo ang Ginoo, kay ang iya maestro sa Capiz High, gikadtuan niya ako sa balay. Kag siling, manang, preparar lang sang pocket money, kay ako lang mapamasahe sa iya, kay pakuwaon ko siya sang exam, diri sa WIT. Kag sa kaluoy sang Ginoo, nakapasar siya, kag napangita naman ako sang obra. Primero ko na instaran, 600 pesos lang akong sweldo. Pero sang ulihi, nakakita ako sang ginistaran, 2 ka tigulang. Kag 1,300 ang akong nga sweldo. Pero ang una kong ginistaran, ang iyabalatian leprosy, kag nagambal ang ila paryente, nga wala ko na ako mahadlok nga malatnan. Pero ang sabat ko, Diyos na ang bahala, kay ang akong ginservisyohan, siya na ang Diyos. Kag ang akong obra sa 2 ka tigulang, all around. Kag sa manograduate na ang akong anak, nagmasakit ako, kag amugid, kag naghibi ang akong anak. Nay, sinong masaka sa stage kung hindi ikaw mag-ayo? Kay waay ko no siya? 2 ang iya medals, pero hambal ko sa iya,
Buligi lang ako sa pagpangamuyo, hay magaayo gid ako. Kag sa kaluoy sa mahal nga Dios, February pa lang nag-ayo ako, kag March ang closing. Dahi taga Rojas gid kami. How nagpauli sa kalaparan kag subong 80 anyos na ako. Kagamo ina ang ginasiling, hay nga ang Dios wala gid nagapabaya. Madamo gid taning akon inugsulat, ugaling nakapoy na ako. So madamo gid sang akon nga naagihan, antes nga nagrasyahan kami sang Ginoo. Subong 4 ang akon apo, 2 ka lalaki, 2 ka babayi, kag akon umagad taga La Paz, kag kami taga Rojas. So pasensya gid kay ang akon sulat nagalain na kay medyo madulom na ang akon mata. So amo na day ang ginasiling ko, kung may ginapanggas, may ginaani. Ay ikaw lang ang magpasensya, kaya ang akong sulat nagakiliwi, madamo pagid ako kuntani, mga inughambal, ugaling kapoy na ako. Pero day, bisan gali paryente mo, kung hindi ikaw pagatagan, wala ikaw sang mahimo. Pero sige lang, kay ang Ginoo, wala nagakatulog. Sorry gid, kay malawig ang akong sulat, amo ina ang ginasiling, magpaumod ikaw kung ano ang himuon sa imo. Madamo yun nga salamat, Ida Regine. God bless. Ang tagpalamati mo, Edita Tagama, sang Zone 14, Kalaparan, Arevalo. Kag may sugpon pa. Dahil sang 1999, nag-graduate ang akong bata sa Kapisay, kag nag-esta naman ako sa 2 katigulang, 1.5 lang ang akong sweldo, kag all around ang akong nga obra. Kag naluyag lang ako kay malapit sa simbahan. So adlaw-adlaw nagasimba ako. Kagun kaisa, nagalapta lang ang higko sang tigulang, pero wala gid ako nagareklamo. Nagapangamuyo lang ako sa Ginoo nga hatagan lang ako sang kusog. Kag subong, ari kami diri sa Kalaparan, kay 2003 siya nag-graduate sa college. Kag salamat sa mahal nga Dios, nakatibawas gid man kami. Kaya wala kami pagpabay isang Ginoo. Kag kun madumduman ko gani ang akon naagyan, nagaluha ang akon mata. Ano na lang kung nagpabaya ako, kag wala magdesider sa pag-estar sa tawo. Siguro pigado gid kami. Kag subong day ang akon umagad maestra, kag ang akon anak principal na. Amo gid ini ang akon ginapasalamat sa aton Ginoo. Salamat kinyo madamo and God bless us all. Sa liwat, si Edita sang Kalaparan, Arevalo. Mugid na, no? Kung ginasakripisyohan, kag ginasuportahan ang handom sang bata sa ulihi. Malabuot sang bata ang iyang handom, ang kasulay, ang katawhay, para gid sa bilog ng pamilya. And now you can attest, no? Nami na nakaplastar na sila sa maayo, ang iyang anak, ang iyang asawa, maestra, kag ang imo anak, subong isa na ka-principal. And you're very happy para sa imo nga anak, nga nalabot niya ang umusina nga iya subong estado sa kabuhi, bangod sang imo nga pag-suporta, kag pagbuling, pagsakripisyo para sa iya. Very good mother. Salamat gid sa liwat, Edita sang Kalaparan, Arevalo. It is now 2:41 in the afternoon. Magapanambalik ang KLP. Kaupan ninyo si Tita Regine pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Kung ginbilin ang computer nga nagaandar bisan wala ginagamit, nagakonsumo gihapon ini sang kuryente. Mas makinot kung ibutang sa sleep mode kung wala ginagamit sang 5 to 10 minutes. O kung i-shutdown ini kung mag-break ikaw sang mas sobra sa 15 minutes. Ang monitor pwede man nga patyon pagkatapos sang 3 to 5 minutes nga wala ginagamit. Sa sini nga paagi, makakinot ang opisina sang dako nga kuryente kada bulan. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang.
Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang kaadik sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi mag... Alas 2:43 sa hapon, din na makita sa sulat ni Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo, kasi tanan nga katapos ang Bombo Radyo, ilibinigid sa tanan nga nagapamati sa imo program kahapon lamang. Inday, do sobra na gidang init nga ini, sa pamatsyag ko, ginsaylo na ang purgatorio sa duta. Makatalaman, gusto ko na lang magpungko, galing gadamol ang kibol sang bulik ko. Hindi lang kibol, ginahabasan na ako. Kung maligo ako, do hindi ako magtakas. Kung buhi lang ang suba namon, kanami magpahulom. Inday ang akong sulat, parte gihapon sa pagbalik-balik ko sa Western. Sang May 14, aga pa ako nakamata. Alas 2 pa lang nakamata ako sa sobra kagindot. Ginhulat ko mag alas 3, nagpangapi ako anay. Alas 3 ang aga, nagwa ako sa balay. Tama kalinong, wala gid tawo. Hasta nakalambot ako sa plaza. Nagsulod ako sa isa ka convenience store sa pagbakal sang akon pamahaw. Nagbakal ako tubig, kag siopaw. Natingala ako, kay may dako nga burger nga hotdog, ginsulod sa puyo ko. Naghambal ako, to, siopaw lang akon baklon kag tubig. Sabat sang sales boy, sir, promo namon sa imo. Ang bayaran mo, 45 pesos lang. Ay, salamat siling ko. May dugang ang pamahaw ko. Mabusugid ako sini. Namangkot ang sales boy. Lo, di ka makaduhaw. Sabat ko, sa ospital. Siling niya, lo, tama pa kaaga. Sinong upod mo? Sabat ko, may ara, hindi mo lang makita. Siling niya, tani lo, may upod ka. Sabat ko, kaya ko pa man. Bahala ang Diyos sa akon. Pagwa ko, may taxi. Namangkot ang driver. Di ka makadto. Sabat ko sa hospital, sa Western. Pagpungko ko, namangkot ang driver. Aga paluhaw. Sabat ko, para makakuha sa number nga manubo. Kung maadlawan ka, taas ang number mo. Wala ka upod, sili niya. May edad ka na, pila ka na lo. Sabat ko, 80. Kanami sa imo, hambal niya, mabakod ka pa. Ang akong tatay, 70 pa lang, gina-wheelchair na. Sabat ko, laubog, sigurong tatay mo. Wala kagid magsalalo, ang sabat sa akon. Sa laktod, sa Western na ako. Pagabot ko, medyo gamay pa ang tawo. Nagpungko ako. Bale, kalima ako. Sa tupad ko, gabusong. May nagabot, gabusong man. Mga alas 3:20 na, dugay-dugay, gaamat na damo ang pasyente, halos gabusong. Namangkot ang sawala ko. Ano long ipa-examine mo? Sabat ko, mapaprenatal. Nagkadlaw siya. Silya si Lolo, bala, ginapakadlaw kami. Paano daw puro nagabusong ang tupad ko? Siling ko. Sabat sang isa, balaan mo lo, amo ini ang adlaw nga schedule sang pagpaprenatal. Sa matuod, mapaprenatal man ako, mailisan ko ang matres ko, dala pakaksan akon kateter. Siling niya si Lolo bala ka joker. Inday, may nabatyagan ako, dumaihi ako. Nagsalig ako nga may diaper ako. Inday, may damage gali ang diaper ko. Di, basa ang pantalon ko. Dayon ko tindog kag mag-CR. Pagbalik ko, naghambal ako. Sorry, mapangsot ako. Naglapos ang ihi ko sa diaper. Sabat sa babae, okay lang, may tabon man ang ilong ko.
Nagwa ako sa pagbakal sa diaper. Pagbalik ko, tama nakadamo sang tawo. Alas 5, naghatag na sang amon number. Nagpila kami para sa pagpakilo, pagtanaw sang temperature kag BP. Tapos, gintagaan kami, lain nga number, para sa OPD. Ika number 3 ako. Nagpungko ako liwat. Ginbuksan ko ang pamahaw. Alas 9, gintawag ang number ko. Inday, daw halos ako makasaka sa hagdan. Pagsulod ko, tama kagutok. Nagabot ang staff na akig. Naghambal, nga aari ka mo. Hindi ba lang may number ginatag sa inyo? Hulat ka mo lawagon. Ang tanan nga mataas nga numbers, guaanay. Ang number nga 1 to 5 lang ang magpabilin. Kag hulat ka mo, wala pa doktor. Nagabot ang doktor, alas 10 na. Nailisan ang catheter ko, alas 11 na. Pagwa ako, diretso sa ila kantin sa pagpanyaga. Inday, kamahal, isa kahiwa sang isda nga sinigang, 80 pesos. Ang kanon, 20 pesos ang tasa. Tapos panyaga, nagpahuway-huway ako, diretso sa pharmacy. Inday, pila ka naman, maghulat kalawagon. Kanugon lang, kay Wyman stock nga bulong. Ang nakuha ko, 3 ka sachet sang calamine lotion para sa habas ko. Ginsulod ko sa bag ko. Pagtabok ko, may kadungan ako, isa ka staff sang hospital. Ginbugno ako. Kaling niya, lo, tama ka init, gasulay ka, matumba ka gani. Sabat ko, mayo gani matumba, kag mapatay dayon. Si Lolo bala, hambal niya, ginatuloy ang kaugalingon. Dali, pasilong sa payong ko, kag pasakyon ko ikaw. Ano mataksi ka? Siling ko hindi lang, kamahal, kanugon sa 150. Ara, bus, aircon, siling niya. So, napasalamat ako, kag magsaka dayon. Inday, kagutok. Nagambal ako, manaog na lang ako. Maayo, may isa ka tawo nga naghatag sang iya pulungkuan. Pagabot ko sa balay, doli nampos ako. Ginkapoy ako. Diretso ako sa daan ko nga tiyangge, kag maghilay-hilay sa pagpamati sa imong programa. Galing na tulugan ako, wala ako kapamati, nakamata ako, provincial jail na. Sang gabi, alas 7 pa lang, nagtulog ako. Alas 9, nabatyagan ko, naghapdi ang akon habas. Ginkuot ko sa akon bag ang sachet nga nagapiyong. Ginbanyos ko sa akon habas. Sang gabi na gid, nabatyagan ko, kadamo sang gakalamang sa akon batiis, pasaka sa akon buli, ginakutot nila. Nagbangon ako kag pasigahon ang suga, kadamo nga subay. Dali-dali ako nagkanto sa bomba kag hugasan. Pagbalik ko, ginsprayhan ko sang alkohol kag pulbusan. Pagkaaga, nakibot ako nga ang sachet sang sauce sang siopaw ara sa akon higdaan. Ay inday, ang nabanyos ko gali ang sauce sang siopaw. Amo ato, ginamag ako sang subay. Maayo lang, wala makutot ang balls ko. Inday Regine, schedule ako operahan, hindi sa prostate, kundi sa akon nga stone bladder. Inday, dogaduwa-duha, patani ako. Galing sa sano ako magpenitensya sa pagbalik-balik sa hospital. Inday Regine, itugyan ko na lang sa aton Ginoo. Siya bahala sa akon. Kung kuhaon niya ako, batunon ko man. Total, wala man ako sang ginaulikid, kag dira man kita makadto. Hasta na lang diri ang agoniya ko. Salamat. Ang tagsulat, Lolo Dencio. Inday Regine, basi may makita ka nga mancha sa akong sulat, tulo ina sa akong sipon. Inday, nagpromisa ako nga hindi na ako magpadala sa kasaysayan ko, galing way man ako obrahon. So ari, bisan gahapdi, kag sako luha, dala pa sipon ang mata ko, sige lang. So pasensya sa agi ko, kay ang pananaw ko, daw permi may aso. Saliwat, Lolo Dencio. Sige lang, fight gyapon. Survivor ka, di ba? So, kayang-kaya. Sige lang. Pero next time, ha? Hindi ka magbutang sa kung ano-ano sa lawas mo, nga wala mo ginapasiga ang suga.
budlay na ha, sauce pa lang to ang nabutang mo, masipla ka adlaw bala, mas delikado pa sang sa sauce ang ipamahid mo sa lawas mo. So pasigaha ang suga para nga safe ikaw. Alas 2:53 ang ating oras, kag dasnon ta ang sulatiri ni Mr. MSS ang Quezon City, ever dearest, Tita Regine. Maayong hapon sa liwat sa imo, Tita Regine, sa management and staff sang Bombo Radio Iloilo, kag sa matagpalamati sa imo matahom kag nagahatag sang inspirasyon nga programa ang kahapon lamang. Sa pagpadayon ko sa pagsaysay sang akong kabuhi, Tita Regine, sa natapos na ang likom na mga relasyon ni Hilda, kag naghalin na ako sa iya poder, kag nagsaylo na kay Bong. Gin-welcome niya ako kaupod sang iban pa niyang mga drivers. Hambal niya sa akon, dito, magiging isang ganap ka na professional driver. Hindi ka lang basta driver. Dito, mararamdaman mo na iba ang mga driving skills ninyo na makasama mo. Hindi kayo driver lang ng pampasaherong taxi, jeep o bus. Dito, ang ipagmamaneho ninyo, karamihan executives at mga VIPs. Sige, punta ka na doon sa driver's room. Tanungin mo na lang yung mga kasama mo doon kung saan mo pwede ilagay ang mga gamit mo at saan ka matutulog na higaan. Maya-maya iti-test drive kita. Alam ko na pumasa ka na kay Kuya Mark, pero kailangan ko pa din masubukan ang driving skills mo. Hindi kayo ordinary drivers dito, okay? So nagkadto na ako sa driver's quarter, kag anom kami tanan nga mga drivers. Ginbutang ko ang duha ko ka mga bags sa ibabaw nga bakante nga hiligdaan. Dugay-dugay, ginpatawag na ako ni Bong sa iyang opisina. Gani, ginkadtuan ko siya. Hambal niya, mamayang hapon, iti-test drive kita habang wala pang tawag ng mga biyahe. Gusto ko lang makita kung papasa ka sa akin or may kailangan pang i-improve sa driving skills mo. Sige, mag-relax ka na muna sa kwarto nyo at maaga pa naman, mga alas 2, tatawagin kita. Pagkahapon, Tita Regine, may kaladtuan si Bong kag ako na ang iyagin pa drive sa salakyan. Hambal niya, tara, pupunta tayo ng Marikina, doon sa resto bar ng business partner ko. Tingnan ko kung ano pa ang kailangan baguhin sa pagmamaneho mo. Samtang nga nagabiyahe kami, pakadto sa Marikina, ginaobserbahan niya ang pag-drive ko. Hambal niya, okay ka naman na pala mag-drive. Medyo konting adjust pa sa pagtimpla ng pag-apak sa brake at clutch. Dapat hindi bumabagsak ang ulo ng mga pasahero. At ang the best ay makakatulog ang mga sakay mo dahil komportable sila habang bumabiyahe. Paano ka natutong mag-drive? Sa murang edad mo na yan. Sabat ko kay Bong, sa probinsya ako natuto mag-drive. 12 years old pa lang ako, may simaron kami at motor. Yun ang pinag-aralan ko mag-drive at binibiyahe ko din yun dati. Hambal niya, marunong ka din pala magmotor. Nakapag-drive ka na din ba ng motor dito sa Manila? Nagsabat ako, naging delivery rider at promodizer na din ako at motor ang gamit ko. Hambal niya liwat, sige, halos wala na palang ituturo sa'yo, basta ang gawin mo na lang, i-adjust mo pa ang pag-apak sa clutch at preno hanggang sa maging mas lalong smooth ang acceleration at deceleration ng sasakyan. Pag-abot namon sa Marikina, ginambalan niya ako na i-park ang salakyan kag mag-apa sa sulod sa resto bar para maipakilala man niya ako sa business partner niya. Tita Regine, first time ko naman makasulod sa isa ka resto bar kag makita mo ang mga waitress, malipot kag medyo seducing ang ilang mga uniforms. Ginhagad ako sa business partner ni Bong na mag-inom, pero nagbalibad ako kay ginambal nga wala ako nagainom kung naga-drive ako kay kinahanglan 100% alisto ako sa dalan. Gipamangkot na lang niya ako kung ano ang luyag ko nga i-order. Nagsabat ako nga juice na lang kag kung medyo kag kung pwede pagkaon na lang kay medyo ginagutom na ako. Gintawag niyang isa sa mga waitresses niya kay nag-order para sa akon. So samtang nagahulat sang pagkaon ko kag juice, may ginpauna nga pika-pika. Tita Regine, amo gali ini ang ginaobra sa sulod sang resto bar. Kung luyag mo mag-relax, may banda,
medyo dim ang ambience, bisan hapon gali, may mga resto bar nga open. First time ko makakaon sang pika-pika. Inang mixed french fries kag tortillas nga may sausawan nga Thousand Island nga dressing. So ang juice nakabutang sa wine glass, hamba ko sa kaugalingon ko. Daw mas nangin manami nga nakahalin ako kay Hilda, kay panibag-o ko naman ini nga adventure kag exposure sa lain nga mga tawo kag ang ila style sang pagnegosyo. So matapos na si Bong kag ang iya business partner sa Hambalanay, naglakat na kami para magbalik sa iya nga opisina. Samtang nga ginabaybay namon ang dalanon pabalik sa iya opisina, ginambal niya sa akon nga ang negosyo nila sa iya business partner, recruitment agency para sa mga talents pakadto sa Japan. Si Bonggali, Tita Regine, isa sa mga dancers anay sadto sa isa kasikat nga afternoon show sa TV sang 1980s, ang That's Entertainment. So tita, tungod sa nangin adlaw-adlaw na ang biyahe ko sa rent-a-car, wala ko nalang natalupangdan nga madasig man magligad ang mga inadlaw. Na-enjoy ko o nangin trabaho ko, kinakatibawas manini sa amo ni Candy, kay kung magpauli ako, may dako man ako nga kwarta nga maihatag sa iya. Ugaling ang nangin kabaylo, isa na lang gid ka best sa isa ka bulan kung makita ko sila sang akon bata. Daw mas nangin pabor para kay Candy, nga laka na lang ako makapauli, kay makapagusto gali siya sang iya nga ginaobra. Do nangin dalaga naman siya, Tita Regine, kinagalagaw gali siya kung ara lang si Ana sa balay, kay mabantayan niya ang bata namon. Although ako man, Tita Regine, may mga butang nga nagakatabo man sa akon, dalas ng trabaho ko, pero siguro may monetary benefits ang akon. Wala ako man ini gina-justify, pero nagakatingala ako, Tita Regine, hindi man ako mala Adonis, pero hambal nila mataas ang sex appeal ko sa ito. Ay, ambot na lang. Ay, ambot man. Hindi tagid matapos ang imong mga sulat, Mr. NSS, so pabosan ta ini. Gani mga kabombo sa inyo mga stories sa liwat. Pwede ka email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you write your stories and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo every afternoon, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kagang Dear Diary. Ibilin ko ini sa inyo, balikay kita tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, inyo nga alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. By the way, ang aton nga winner to be interviewed this Saturday, si Mrs. Filma G. Tardes, ang Makalbang Concepcion. Ma'am, kadto ka diri ha, sa Sabado, kag please dala ka sang imo nga ID. Mag-interview ako sa imo. Balikay kita ba sa gihapon ninyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.